Mr. Silent Channel. Kabanata 1641 hanggang 1650. Kung hindi dahil kay Yunming, ang kapangyarihan ng dalawang nakapirming shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng Diyos ay sapat na upang sirain ang buong Shrek Refuge. Si Yunming lamang ang halos nakatiis ng halos kalahati ng lakas ng pagsabog na mayroon siya sa orihinal. Sa oras na iyon, kung gusto niyang umalis, walang makakapigil sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Siya ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion at ang tagapagtanggol ng Shrek Academy. Ang banal na espiritu ay tiyak na nagtuturo sa puntong ito, kaya ginagamit nito ang pamamaraang ito sa pag-atake. Ito ay upang itakda ang isang patay na dulo para sa unang tao sa mainland. Sa sitwasyong ito, makakaligtas pa rin si Yunming sa kanyang kaluluwa, at maaari siyang manatiling walang kamatayan sa kanyang martial soul, na halos isang mahimalang pag-iral. Hindi lumahok si Wu Changkong sa komprontasyon sa Chuanling Academy, dahil ang buong pagsusulit sa pasukan ng Shrek Academy ay nangangailangan sa kanya na mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Siya ay patuloy na nagpapatrolya at gumagala sa mga lugar, pinapanood ang sitwasyon ng pagtatasa at data ng pagtatasa ng bawat link. Teacher Wu. Ang mga istatistika ng ikawalong antas ay buod. Ang mga bagong dating sa taong ito ay napakaganda. Mahigit sa 60% sa kanila ang nakapasa sa espiritual na pagtatasa, na mas mahusay kaysa sa atin. Hindi makapaniwala si Luo Guixing. Inabot kay Wu Changkong ang statistical table sa kanyang kamay. Tumingin si Wu Changkong, at bahagyang tumango, may dahilan. Una nilang naranasan ang pinakamahalagang klase ng espiritual na bautismo, kaya't nagkaroon ng malaking pakinabang sa pagtatasa. Hehehehe. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na halakhak ang tumunog, na ikinatakot ni Luo Guixing, at agad siyang napalingon sa likod ni Wu Changkong. Napakapamilyar niya sa boses na ito, at nag-iwan ito ng hindi maalis na impresyon sa kanya. Siyempre, hindi naman magandang impresyon iyon, isang bagay na ayaw na niyang maranasan muli sa buhay niya. Ang mata ko na matandang demonyo na may mainit na ngiti ay lumitaw sa kawalan at lumapit kay Wu Changkong, paano ang aming klase ng edukasyon sa ideolohiya? Yumukod si Wu Changkong sa matandang sakam na demonyo. Bagamat malamig pa rin ang kanyang mukha, taos-puso niyang sinabi, napakaganda ng epekto. Sa tingin ko ito ay mapapanatili sa anumang susunod na entrance exam. Mas mapapalakas pa nito ang determinasyon ng mga estudyante na makapasok sa Shrek. Tumawa ang mata ko na matandang demonyo, hindi tayo gumagawa ng mga pangarap, tagabitbit lamang tayo ng kasaysayan. Sa tingin ko rin ay napakaganda ng epekto. Hindi tayo kailanman nag-brainwash, ngunit nakakapagbigay inspirasyon ito sa dugo ng mga kabataan. Walang katulad ng alamat ng mga ninuno ng unang 7 halimaw. Mas nakakaloka. Hindi naiwasang sabihin ni Luo Guixing, old greedy, old predecessor, bakit hindi tayo nagbinyag ng ganito sa Devil's Way noong una? Hindi ito makatarungan. Kahit ngayon naiisip niya lahat ng naranasan niya noon ay may itim na linya pa rin siya sa noo. Malinaw niyang naalala na minsan siyang naging babae, at pagkatapos ay ikinulong kasama si Shu Yucheng, at nagdroga. Ang tanging nararamdaman niya noon ay gusto na niyang mamatay, kahit ilusyon lang iyon. Pero kailangan din niyang aminin na pagkatapos maranasan ang binyag na iyon, bumilis ang paglaki ng puso niya, at least ngayon marami na siyang negatibong emosyon na nawala, hindi na siya madaling magselos, at mas determinado ang puso niya. Gayunpaman, kahit nahilingin sa kanya na pumili ng 10,000 beses, hindi niya gugustuhing maranasan ang oras na iyon. Hanggang ngayon, bihira silang mag-usap ni Shu Yucheng, at kadalasan ay nasa malayo sila. Sa kaibahan, ang sitwasyon ng ibang tao ay mas mabuti kaysa sa kanila. Sa simula, siya, sina Shu Yucheng, Wu Saidua, Yang Yansaya, at Xing Yiren ay sumama. May 2 pang estudyante. Sa relatibong pagsasalita, ang pinakaswerte ay sina Yang Yansaya at Xing Yiren. Pagkatapos ng 7 matandang demonyo, nagkaroon ng relasyon ang dalawa at sa wakas ay nagkasama. Siyempre, mayroon din silang sakit. Halimbawa, ang mahigpit na kontrol ni Xing Yiren kay Yang Yansaya ay talagang kakaiba. Hindi pa rin naglakas loob na lumaban si Yang Yansaya, natakot siya na baka malason hanggang mamatay si Xing Yiren nang hindi sinasadya. Sa kanilang kasalukuyang termino, ginamit ni Xing Yiren ang pariralang, mga sandata ng malawakang pagsira, upang ilarawan si Xing Yiren. Sa pagpapabuti ng antas ng paglilinang, ang laso ni Xing Yiren ay tiyak na isang pag-iral na walang gustong harapin. Sumulyap ang mata ko na matandang demonyo kay Luo Guixing, pwede bang maging pareho ka rin noon? Nagsasanay ka na sa akademya sa loob ng maraming taon. Ano ang maaaring maging epekto kung walang matapang na gamot? Ang kailangan mo ay hindi magpasigla ng dugo, ngunit magpakintab. Buong Bullywell, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Naalala ko na napaka-interesante mo noong panahon na iyon. Pagkatapos mong maging medyo maputi at maganda ang iyong balat. Sumisigaw, "Top! Tama na!" Sigaw ni Luo Guixing, tumalikod at tumakbo. Maging si Long Yeo ay may madilim na kasaysayan sa kamay ng mga matandang demonyong ito, lalo pa si Luo Guixing.
Nakatingin kay Luog Weixing na tumakas mula sa ligaw, ang mata ko na matandang demonyo ay, sok, ng 2 beses, kailangan pang gamitin ang mental na katangiang ito. Wala akong magagawa para baguhin ito. Xiao Changkong, iniisip kita noon. Senyor, patuloy kong pasiglahin ang pagsusulit, Palm. Niyugyug ni Wu Changkong ang kanyang katawan at nawala sa isang piraso ng ice mist. Ngumiti ang mata ko na matandang demonyo, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at maluwag na naglakad patungo sa loob ng akademya. Unti-unting kumupas ang kanyang anyo, at bamulong siya, ang sarap sa pakiramdam na bumalik sa akademya. Bagamat hindi na ito tulad ng dati. Academy, ngunit dito, at least wala nang isa pang malungkot na matandang demonyo. Napakagaling. Chuanling Academy. Sinulyapan ni Xi ang koponan sa likod ng Chuanling Academy, at sinabi kay Li Zhengguo sa tabi niya, malapit na itong matapos. Magtabi tayo para sa iba, kung sakaling may mga magagandang panla sa likod. Sinabi ni Li Zhengguo, tao ka ba? 5 na lang ang natitira. Hindi ka tunay kapag gumagawa ka ng masama. Inilibot ni Xi ang kanyang mga mata, kung gayon, ano ang pinagsasabi mo? Maangas na sinabi ni Li Zhengguo, syempre ito ay para makapasa sa 5 taong ito. Kung may anumang pagkakamali, paano sila mag-iiwan ng anumang pagkakataon para sa iba? Galit na sinabi ni Xi, hindi ka bagay. Pero, sumasang-ayon ako. Pabirong sinala ng 2 ang huling 5 aplikante, pabayaan na lang, may isang batang babae na natugunan ng mga kondisyon at ipinadala sa light gate. Mga senior, ayos lang. Yumuko si Li Zhengguo at sumaludo sa direksyon ng Guangmen, kasing galang niya. Hihihi. Tapos pumasok na rin kayo, fair na. Ang kaakit-akit na pagnanasa ng matandang demonyo ay lumabas sa liwanag na tarangkahan at gumawa ng isang pakiusap. Nagkatinginan sina Xi at Li Zhengguo, at nagngangalit ang kanilang mga ngipin bago sila pumasok sa light gate na parang kamatayan. Ang tamad na matandang demonyo ay hindi alam kung saan siya lumabas, at kumaway sa karatula sa itaas. Ang malaking sign na nakalagay sa labas ng gate ng Chuanling Academy sa loob ng isang buong araw ay biglang nawala ng tahimik. Kasabay nito ang pagkawala ng liwanag na pinto. Sa loob ng Chuanling Academy, ang tahimik na kwarto. Si Han Chenyi, na nagmumuni-muni ng naka-crossleg, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, at nawala ang kanyang boses, nasaan ang ganoong kalakas na pagbabago sa pag-iisip. Tila ito ang pintuan sa harapan. Nag-concentrate siya dito, ngunit wala siyang nakita. Kakaiba, paanong biglang lumitaw ang gayong malakas na pagbabago-bago ng isip. Kung narito si Tang Wulan, tiyak na makikilala niya na itong Han Chenyi ay ang gumamit ng kanyang utak bilang isang martial soul at nagtataglay ng super spiritual power. Ang lakas ay napakalakas. Dean Chamber. Kumusta ang enrollment situation ngayon? Pumunta si Chenggu Dongfeng kay Chenggu Zhangting para magtanong ng personal. Sinabi ni Chenggu Zhangting, Lolo, hindi pa nakukuha ang data, ngunit sa paghusga sa bilang ng mga aplikante, hindi kami mas mababa kaysa sa Shrek Academy. Sa kabuuan, marami pa. Tumango si Chenggu Dongfeng at sinabing, bagaman hindi ito masyadong matagumpay sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakuha na ito ng maraming estudyante. Hindi ko inaasahan na hindi malalaman ng Shrek Academy kung kailan magkakaroon ng napakaraming malalakas na tao. Magiging malaki rin ito sa hinaharap. Problema. Kumunot ang noo ni Chenggu Zhangting, hindi kaya pansamantala silang naghahanap ng tulong mula sa ibang bansa. Masyadong awkward ang mga extreme Daoluo na iyon. Bawat extreme Daoluo ay may pangalan at apelyido, kaya napakadaling mahanap. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, nagpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga, at maghihintay ako hanggang sa lumabas ang mga resulta ng investigasyon. Mula sa pinagmumula ng impormasyon ng aming spirit pagoda, hanggat may kaunting clue, makakahanap ka ng clue. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ito. Nagawa namin ang isang mahusay na trabaho ng pagpapatala dito, at pagkatapos naming pumili ng aming pinakamahusay na mga mag-aaral, kami ay magsasanay sa pinakamahusay na mga mag-aaral, kami ay pinakamahusay na mag-aaral, sanayin namin sila. Ang mahalaga ay kung anong uri ng mga mag-aaral ang sinanay nito sa bagay na ito, hindi ako naniniwala na kami ay mas mababa kaysa sa bagong itinayong muli. Oo. Kumpiyansa na sinabi ni Chenggu Zhangting, huwag kang mag-alala. Marami tayong mapagkukunan na wala sila, paano tayo mabibigo? Sa sandaling ito, isang mabilis na katok sa pinto ang biglang tumunog. Sumimangot si Chenggu Zhangting at same time na sinabi, pumasok ka. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok mula sa labas, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi maganda, Dean, hindi maganda. Ano ang mali, mangyaring huminahon at linawin ito. Medyo nakaramdam si Chenggu Zhangting sa kanyang puso. Ito ang ganitong uri ng balita na pinakakinatatakutan niyang marinig. Napalunok ng laway ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, ibinubuod lang namin ang sitwasyon ng pagpapatala sa pagkakataong ito, at nalaman na sa mga mag-aaral na nag-sign up para sa pagpapatala, walang sinuman ang may espiritong kapangyarihan na higit sa 20. Bagaman ito ay 12 taong gulang na may kapangyarihan ng espiritu.
Ang antas 20 o mas mataas ay itinuturing na bihira, ngunit hindi dapat hilingin sa mga mag-aaral na pirmahan ito bago ang admission ng Shrek Academy. Pataas, at sinabi nila na ang ilang mga tao ay napili na ng pangunahing selection. Anong primaryang halalan? Nagulat si Chenggu Zhangting. Nawala ng boses ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi ko alam. Lahat ng mga selection at assessment namin ay isinasagawa sa kolehiyo, ngunit sinabi ng mga estudyanteng iyon na noong pumila sila sa pasukan ng kolehiyo, nagkaroon sila ng primaryang halalan at sila ang napili. Pumasok ang mga tao sa isang magaan na gate na may vortex light at pagkatapos ay nawala. Ang mga hindi napili ng primaryang halalan ay direktang pumasok sa akademya para sa pagtatasa. Naramdaman na lamang ni Chenggu Zhangting na madilim ang kanyang mga mata, at galit na sinabi, paano ito posible? Bulag ba ang lahat ng mga taong namamahala sa pag-enroll ng mga estudyante sa pasukan ng ating kolehiyo? Wala ba silang nakita? Umiiyak na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ewan ko ba? Pinakilos na namin ang video sa pintuan ng mga estudyante, at wala kaming nakitang kahit ano. Ang kakaiba lang ay lahat ng mga estudyante ay mag-aabot ng kanilang mga kamay pagdating sa pinto, at pagkatapos ay ang ilang mga tao ay lumakad ako sa gilid, at pagkatapos ay ito ay tila nawala sa hangin. Kaya lang, hindi namin alam kung bakit sa aming mga oras na iyon. Magsasalita pa sana si Chenggu Zhangting, ngunit naputol ito ni Chenggu Dongfeng, go, dalhin mo kami para makita ang video record. Pagkatapos ng kalahating oras, nakatayo lahat sina Chenggu Dongfeng at Chenggu Zhangting sa harap ng malaking screen na may itim na mukha. Sa screen, eksakto ang sitwasyon ng pagpila sa labas ng akademya. Isa-isang tinanggap ng namamahala sa kanilang enrollment sa gate ng akademya ang mga mag-aaral sa akademya, ngunit malinaw na tumigil ang mga estudyanteng iyon bago naglakad patungo sa gate, iniunat ang kanilang mga kamay, at ilang tao ang tumabi at pagkatapos ay nawala. Ngunit ang staff sa Chuanling Academy sa pintuan ay tila walang nakita. Anong nangyayari? Ipinaliwanag mo sa akin ng malinaw, ano ang nangyayari? Sino ang makakapagsabi sa akin? Halos umungol si Chenggu Zhangting sa mga tauhan na nakatayo sa tabi niya sa isang hilera. Ang mga tauhan na ito ay isa-isang nanginginig. Ito ay hindi isang ordinaryong akademya. Ang Spirit Academy ay parang ulap. Low-level figures lang sila. Kung tuwirang sabihin, gusto ng Spirit Pagoda ang kanilang buhay, ngunit ito ay isang backhand lamang. President, huwag mo silang sisihin. Ito ay dapat na isang napakatalino na ilusyon. Nakaramdam ako ng biglaang marahas na pagbabago sa pag-iisip noon, ngunit nang suriin ko ito, nawala ito. At nang mangyari ang ilusyong ito, ako dapat kasama mo ang master ng Tore sa Shrek Academy. Sabi ni Han Chenny na nakakunot ang noo. Mataimtim na sinabi ni Chenggu Dongfeng, illusory technique. Nasaan ang ganoong matalinong illusion technique? Anong antas ng Soul Master ang kailangan para magawa ito? Mataimtim na sinabi ni Han Chenny, mahirap sabihin. Sa teorya, ordinaryong mga ilusyon, hanggat nasa loob ng 10 kilometro ang mga ito sa akin, magkakaroon ako ng direktang induction. Ngunit ang mga ilusyon ng kabilang partido ay nahayag lamang kapag sila ay inalis. Ngayon, alalahanin na ang dahilan kung bakit ang mga pagbabago sa pag-iisip ay naramdaman sa oras na iyon ay dahil ang mga pagbabago sa pag-iisip at ang ilang mga pagbabago ay lumilitaw na lamang. Judge from the bright side, then the person who create the illusion, at least in the spirit ang level ay hindi mas mababa sa akin, kung hindi, hindi ko malalaman ng huli. Napabuntong hininga si Eternal Dongfeng, ang espiritual na antas ni Han Chenny ay lumagpas sa pinakamaraming limitasyon sa Daoluo, at ang numero 1 espiritual na guro sa buong kontinente ay nararapat dito. Kung si Shrek ay may espiritual na master na hindi mas mababa kay Han Chenny, kahit papaano ay maaari niya itong linlangan, ito ay nakakatakot. Ito ay isang muling itinayong Shrek. Hindi si Shrek ang nadeposito sa loob ng 20,000 taon. Bakit sila nagkaroon ng napakalalim na background? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Higit sa lahat, ang mga katotohanan ay nasa harap nila, at walang duda na ang Shrek Academy ay inagaw mula sa tarangkahan ng kanilang akademya. Hindi pa banggitin na ang mga mata ni Chenggu Zhangting ay madilim, si Chenggu Dongfeng ay may pagnanais na samuka ng dugo. Hinamon sa harap ng Shrek Academy at na-delay ng napakatagal. Bagaman ito ay isang matigas ang ulo na pagbabalik sa huli, sa oras na gusto niyang dumating, pagkatapos ng mahabang pagkaantala, ang Chuanling Academy ay dapat na kumuha ng sapat na mga mag-aaral. Pero sinong mag-aakala na si Shrek ang kinukwenta nila, pero sa simula pa lang ay natapos na ng Shrek Academy ang salary draw. Anong klaseng kakayahan ang nanggaling sa lugar na ito? Ilusyon, kailan pa nagkaroon ng ilusyon si Shrek? Ang galit ay patuloy na tumataas, at ang Chenggu Dongfeng ay halos bumulwak ng dugo. Kung ang bagay na ito ay malalaman sa tuktok ng Spirit Pagoda, natatakot ako na ang buong pamilya Chenggu ay maapektuhan ng husto. Ang pagtatatag ng Lingling Academy sa pagkakataong ito ay kumukonsumo ng maraming lakas tao, material na mapagkukunan, at pinansyal na mapagkukunan. Ang ganitong mga kabiguan ay hindi kailanman papayagan. Lolo, ano ang dapat kong gawin ngayon?
Si Chenggu Zhangting, na medyo nalilito, ay kailangang magtanong kay Lolo. Pagkatapos ng lahat, ang Chenggu Dongfeng ay isang henerasyon ng mga bayani. Pinigilan niya ang kanyang damdamin at sinabi sa isang malalim na boses, mahigpit na siliuhan ang balita, at lahat ng nakakaalam ay magbibigay ng password. Kung sino man ang maglakas loob na ibunyag ito, huwag sisihin ang aking malupit na mga tao. Naramdaman ang malamig na hininga sa master ng spirit spreading pagoda, ang mga tauhan sa paligid ay hindi nang ahas na huminga, baka masaktan siya. Agad na naunawaan ni Chenggu Zhangting ang ibig sabihin ni Lolo. Ang bagay na ito ay hindi dapat ipaalam sa ibang matataas na tao ng Spiritual Transmission Tower, lalo na ang Internal Council ng Spiritual Transmission Tower, na malaman ang tungkol dito. Kung hindi, ito ay magiging masyadong passive para sa Chenggu family. Masyadong malaki ang pagkawalang ito, ngunit wala pa rin akong masabi, ang alam ko lang ay may paghihirap ako, at kailangan kong lunukan ang paghihirap. Hindi napigilan ni Chenggu Zhangting ang galit na sinabi, ang Shrek Academy na ito ay talagang sobrang kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Ginawa nito ang ganoong bagay. Malamig na sumulyap sa kanya si Chenggu Dongfeng, kung matatalo ka, matatalo ka. Sa dami man lang, wala kaming nakikitang disadvantages. Pagkatapos magsimula ng paaralan, sisikapin namin ang aming makakaya na sanayin ang mga estudyanteng ito at mag-recruit ng mga estudyante bawat taon. Hindi ako naniniwala. Magkakaroon pa rin sila ng mga ito sa susunod na taon. Good luck! Medyo gumalaw ang sulok ng bibig ni Chenggu Zhangting, at nakita niya na medyo mabangis na si Lolo nang sabihin niya ito. Ngayon, kaharap ang 5 ultimate daoluo ng Shrek Academy, ito ay talagang kapana-panabik para sa kanya. Hindi bababa sa maliwanag na bahagi, sa mga tuntunin ng mataas na antas ng lakas, ang Spiritual Pagoda ay wala ng anumang mga pakinabang. Sa mga tuntunin ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang Shrek Academy ay masasabing may mataas na kamay, kahit na nalampasan ang panahon ng Yunming. Iyon ay ang 5 ultimate daoluo, at malaki ang posibilidad na silang lahat ay 4 na character na Battle Armor Masters. Ang nasabing Shrek ay hindi na maaaring harapin ito sa ilang malinaw na paraan. Bukod dito, alam nilang lahat na ang buong ulat ngayon ay walang alinlangan na magpapakalat ng balita sa buong kontinente. Ang katotohanan na ang Shrek Academy ay may 5 ultimate daoluo at isang Master Craftsman ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa mainland, kasama ang Tang Sect. Ang pinagsamang lakas ng Tang Sect at ng 2 matinding daoluo ni Shrek ay hindi bababa sa bago ang sakuna ng Shrek City. Ang nasabing Shrek, maliban kung gagamitin muli ang Killing God level fixed mounted soul guided shell, kung hindi, walang paraan upang harapin ito. O, ang Holy Spirit Cult, na hindi alam kung bakit ito kinentrota at itinago, ay gumawa ng isang buong shot bago ito muling wasakin. Sa oras na ito, hindi man lang nang-ahas ang Spirit Spreading Pagoda na tahasang paghigpitan ang mga estudyante ng Shrek Academy na makakuha ng mga espiritu, kung hindi, binigyan nito ng dahilan si Shrek. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ng napakaraming top powerhouses nila. Sa simula, winasak ni Tang Wulan ang Spirit Spreading Pagoda sa Daoling Empire. Sa hinaharap, natatakot ako na magiging mahirap talagang makitungo kay Shrek. Ang pagkakaiba lang sa nakaraan ay magtatagal ang Shrek Academy na may tayo ang pundasyon tulad ng dati. Ngunit gaano man nila ito sabihin, aminin man nila o hindi, ang kasalukuyang Shrek Academy ay nakabangon muli at nakakuha ng matatag na paninindigan. Cheers! Isang malutong na kalabog ng mga salamin ang tumunog sa restaurant ng mga guro ng Shrek Academy, kabilang si Tang Wulan, ang 5 ultimate daoluo at lahat ng miyembro ng Sigad Pavilion, pati na rin ang lahat ng mga guro, ang mga estudyanteng nakaligtas sa sakuna ay nasa sabik lahat. Itinaas niya ang baso sa kanyang kamay at hinawakan ang mga tao sa paligid niya. Tapos na ang enrollment. Pagkatapos magbilang, may kabuuang 321 mag-aaral na dumating para lumahok sa pagsusulit sa pasukan ng Shrek Academy sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng eksaminasyon at screening, mayroong 117 na nakapasa sa pagsusulit. Maraming tao. Ito ay isang napakabihirang numero sa kasaysayan ng Shrek Academy. Pagkatapos ng reconstruction, medyo nag-relax si Shrek sa enrollment, ngunit ang relaxation na ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao, hindi sa kahirapan ng assessment. Ang mga kandidato na nakaranas ng binyag ng 7 sagradong kalaliman ay puno ng pananampalataya, at ang pass rate ay lumampas sa 30% na napakabihirang. Alam mo, noong nakaraang entrance examination ng Shrek Academy, maganda kung makapasa ng 10%. Si Tang Wulan at ang iba ay dumaan din sa isang pagsusuri sa simula, at nakapasa lamang sa kanilang makapangyarihang mga talento at kakayahan sa pagharap. 117 estudyante ang pumasa sa pagtatasa at nag-enroll. Sila ang naging unang batch ng mga mag-aaral ng Shrek Academy pagkatapos ng muling pagtatayo, at ang pundasyon din para sa Shrek na mabawi ang kaluwalhatian nito. Ang kalidad ng grupong ito ng mga mag-aaral ay medyo mahusay, at marami sa kanila ay may talento. Sa mundong ito, walang kakulangan ng mga henyo, ngunit kung paano palakasin ang mga henyo upang sila ay palaging maging mga henyo ay kung ano ang pinakamahusay sa Shrek. Ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa noon ay ginantimpalaan ngayon. Ang kahalagahan ng grupong ito ng mga mag-aaral ay hindi masusukat ng anuman.
Ngayon sila ay naayos na at inilipat sa bagong campus, upang mabantayan laban sa posibleng paghihiganti mula sa Spirit Tower. Shrek Academy ay ngayon kahit na ang Soul Guidance Array Defense System ay naka-on sa anumang halaga. Sa oras na ito, ang pagdiriwang na ito ay hindi gaanong mayaman, ngunit ito ay nagpasigla sa lahat ng tao sa Shrek. Gaya ng naintindihan din ni Chenggu Zhangting, pagkatapos ng enrollment ngayon, ang muling itinayong Shrek Academy ay sa wakas ay nakakuha ng pundasyon, at nagsimula ang muling pagtatayo sa sandaling ito, at masasabing ito ay isang paunang tagumpay. Bagamat ang akumulasyon ng hindi mabilang na mga tao ay kakailanganin sa hinaharap, at least mayroon silang mga kwalipikasyon upang maipan. Ang panlabas na anyo ng 5 Ultimate Daoluo ay nagsasabi sa lahat na si Shrek ay hindi dapat ikahiya, tulad ng isang Diyos level na mecha ay dapat mahulog sa itaas ng Shrek Academy, si Shrek ay hindi malalabag. Ang sino mang gustong makitungo kay Shrek ay kailangang pag-isipang mabuti kung kaya nitong labanan ang 5 Ultimate Daoluo ni Shrek, at malinaw na mayroong maladyos. Napakalaki ng main table. Si Tang Wulan, bilang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, ay nakaupo sa pangunahing upuan. Sa tabi niya ay natural ang 5 Ultimate Daoluo. Tapos nandoon lahat ng miyembro ng Poseidon Pavilion. Hinawakan ni Tang Wulan ang baso ng alak at nag-toast sa lahat ng personal upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Matapos ang isang lap, medyo namumula ang mukha niya sa pagkakataong ito. Old Long, maaari kang magsabi ng ilang salita. Sabi ni Tang Wulan kay Long Yeo sa tabi niya. Ang batang si Long Yeo ay tunay na walang katulad na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mga pagbabago pa rin ng buhay. Ang tagumpay sa pagpapatala ay ang unang hakbang lamang para matagumpay tayong magbenta, ngunit ang hakbang na ito ay napakatibay. Ang pagtatatag ng 7 Sacred Abyss ay tiyak na magkakaroon ng malaking benepisyo para sa muling pagtatayo ni Shrek. Sa susunod na pagtuturo, kailangan nating makipagtulungan sa 7 Sacred Abyss. Ang 7 ay nagtutulungan ng mahigpit, lalo na sa mas mahusay na suporta sa kalidad ng edukasyon. Kalidad, kung hindi tayo nakikinabang sa lipunan, ngunit nakakapinsala sa mainland. Lahat ay nagsisikap kamakailan, lalo na si Wulan. Sa totoo lang, marami sa amin ang nag-alinlangan noong una ka naming ihalal na maging Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Masyado ka pa talagang bata. Pero sa pagkakataong iyon, sa sitwasyong iyon, wala kaming choice. Noon, hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Ang kinabukasan ni Shrek ay maibibigay lang sa iyo. Alam na alam ko ang bigat ng pasanin mo nang kunin mo ang pagkakakilanlan na ito. Ramdam din namin ang mabigat na pasanin. Gayunpaman, hindi mo kami binaygo. Kahit na tinutulungan ka namin, mas umaasa ka sa iyong sarili. Sa sarili mong kakayahan, inihatid mo si Shrek sa kinaroroonan mo ngayon hakbang-hakbang, na tinutulungan si Shrek na muling itayo at gisingin ang sinaunang puno ng buhay sa bawat hakbang. Ang bawat tao'y may isang bagay sa bawat hakbang na ito. Ikaw, bilang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, talagang karapat-dapat ka sa iyong pangalan. Ang mga salita ni Old Long ay nagpang-inig sa buong katawan ni Tang Wulan sa isang iglap, at ang bilog ng kanyang mga mata ay agad na namula. Kahit na siya ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, alam niyang hindi siya dapat umiyak sa oras na ito, ngunit ang kanyang emosyon ay wala kahit saan. Ang ilan ay hindi makontrol ito. These years, sobrang hirap na talaga niya. Ang magagandang lumang araw ay ganap na nawala sa sandali ng pambobomba ni Shrek. Siya ay nabibigatan ng mabibigat na responsibilidad, ang kanyang kasintahan ay umalis, si Shrek ay nawasak, at kalaunan ng kanyang mga adoptive na magulang ay pinatay ng sumpa ng dugo, siya ay palaging naroroon. Laban sa makapangyarihang mga kaaway sa ibabaw at sa dilim. Sa mga araw na ito, ang nakikita ng mga tao sa labas ay ang kanyang mabilis na paglaki, at ang kanyang lakas ay tumataas araw-araw, mula sa isa sa hindi kilalang Shrek 7 Devils hanggang sa kasalukuyang Tangmen Sect Master ng Megatron Continent, ang Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Ito ay halos tulad ng isang alamat, tulad ng isang kalaban na nabitin. Gayunpaman, gaano karaming tao ang nakakaalam kung gaano kasakit at hirap ang kanyang dinanas sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, hakbang-hakbang, bawat paglukso ay may kasamang sakit at panganib. Nagawa niyang magdikit ang kanyang mga ngipin at nagpumilit, at nalampasan niya ang lahat ng antas sa proseso ng patuloy na pagsasaayos at patuloy na pagpapabuti. Lumalaki na ang puso niya, pero kahit anong paglaki niya, pagod pa rin siya. Si Shrek ay muling nagtatayo. Siya ay nagsusumikap ng gusto upang i-recruit ang Titan Giant Ape Clan para kay Shrek at ang Kirindaw Luotangyo, upang ang background ng Shrek Academy ay naging mas malalim muli. Kasabay nito, araw-araw siyang nakikipaglaban sa Tribulation of the Elements, at patuloy niya itong ginagawa. Sino ang mabibinyagan ng sakuna araw-araw tulad niya? Tiyak na mapapabuti nito ang kanyang lakas at antas ng paglilinang, ngunit sa parehong paraan, gaano karaming mga tao ang nakakaalam ng sakit na binomba ng Heaven's Tribulation araw-araw. Ang pakiramdam na ang katawan ay malapit ng magkahiwa-hiwalay at malukot ay malalalim lamang na mararamdaman sa pamamagitan ng pagdanas nito. Nakaligtas siya, at sa paglipas ng mga taon, nakaligtas siya sa wakas.
Napakalakas niya, kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay kaya niyang harapin ito ng malakas, pero may sarili din siyang kahinaan, at kapag nanaginip siya pabalik sa hating gabi, nalulungkot siya at nasasaktan dahil sa pagkawala ng taong iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang lakas ay nadurog sa mga salita ni Old Long, at hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Sorry. Tumayo si Tang Wulan, tumalikod sa mesa, ayaw na makita ng lahat ang kanyang emosyon nang wala sa kontrol. Agad namang bumangon si Yali na nakaupo sa kabilang side, nagbukas ng mga braso at yamakap sa kanya, "Anak, pinaghirapan mo ang mga taon na ito, lahat kayo, lahat tayo sa paningin namin. Lalo na ikaw, sobra-sobra na ang responsibilidad mo, marami kang tiniis na hindi dapat dalhin ng kasing edad mo. Ngunit sa pagtitiis na ito, patuloy ka ring lumalago at lumalakas." Hindi lang si Tang Wulan, kundi ang 7 halimaw ay halos mamula. Matapos bambahin ang Shrek City, para silang mga batang walang tirahan. Sasali man sila sa hukbo o muling pagsasama-sama sa ibang pagkakataon, iisa lang ang layunin ng lahat, iyon ay, ang muling itayo ang tahanan ng Shrek Academy. Para sa hanggaring ito, sila ay nagtatrabaho ng walang pagod hanggang ngayon, si Shrek ay muling tumulak, na para sa bawat isa sa kanila ay higit pa sa nakakaantig. Sa wakas, nakontrol ni Tang Wulan ang kanyang emosyon at muling tumalikod, "Salamat, Mr. Long, at sa lahat ng naririto. Salamat, ang muling pagtatayo ni Shrek ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Sana lang sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay, hayaan si Shrek na muling maglagay ng pundasyon at laging bantayan ang titulo ng unang akademya ng mainland. Pinahihintulutan din itong mawala ang mainland ng kapayapaan, at hayaang mawala ang kaunlaran sa mainland, at hayaang mawala ang kaunlaran ng mainland, Shrek." Mas umunlad. Sinabi ni Long Yeo, maganda ang sinabi. Ito mismo ang kahulugan ng pag-iral ni Shrek. Sa loob ng maraming taon, ang Academy ay nagsumikap para sa layunin at pangarap na ito. Ang pag-unlad ng mga Soul Master at Soul Guides ay patuloy na sumisira. Bawat pagsisikap na baguhin ang lahat, hayaan ang Daoluo Continent na mabawi ang kinang ng buhay. Upang makamit ito, kailangan muna nating maging sapat na malakas, at kailangan nating magkaroon ng lakas na pundasyon upang baguhin ang lahat ng ito. Sa makatuwid, dapat maging matatag si Shrek. Ang sinaunang gintong puno ay pinasabog at ang binhi ng buhay ay natuyo. Ito ay talagang isang lubhang nakakatakot na bagay para sa buong kontinente, ngunit napakakaunting mga tao ang nakakaalam nito. Ang kapaligiran sa kontinente ng Daoluo ay naging mas masahol at lumala noon, at lahat ng uri ng mga mapagkukunan ay kakaunti, lahat ay dahil sa mga ito. Patuloy na hinihiling ng mga tao ang mainland ngunit hindi alam kung paano kontrolin, at sa huli ay tiyak na mapapawi nito ang mainland. Tumanggo si Tang Wulan na may malalim na pagsang-ayon. Natapos na niya ang desisyon sa kanyang isipan. Kapag nasa tamang landas ang pagbawi ng Shrek Academy, ang isa sa pinakamahalagang bagay sa hinaharap ay ang tulungan ng sinaunang puno ng buhay na mas mapasigla. Kasabay nito, baguhin ang kapaligiran ng mainland hanggat maaari. Ang ekolohikal na kapaligiran ng buong kontinente ay mahalaga. Kung ang sigla ng isang planeta ay malakas o hindi ay malapit na nauugnay sa ekolohikal na kapaligiran. Kung patuloy na masisira ang ekolohikal na kapaligiran, ang haba ng buhay ng planeta ay mababawasan. Kung gaano kalaki ang pinsalang ibinibigay ng mga tao sa planeta, sa malapit na hinaharap, ang buong eroplano ay magpapakain pabalik kung gaano karaming mga sakuna sa mga tao. Bilang anak ng kalikasan at tagapagpala ng eroplano, habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga batas ng eroplano at patuloy na nauunawaan ang malalim na kahulugan ng mga batas ng eroplano, alam ni Tang Wulan ang puntong ito na walang alinlangan ang pinakamalinaw. Sa makatuwid, kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang baguhin ang lahat hanggat maaari. Siya ay nasa 20s lamang at si Shrek ay nagiging mas makapangyarihan. Susunod, pagkatapos na magkaroon ng matatag na posisyon si Shrek, tiyak na lilipat siya patungo sa arena ng politika. Ito ang hindi may iwasang paraan. Tulad ng Shrek Academy ay palaging pinuno ng neutral na paksayo ng Federal Parliament. Dapat ibalik ang posisyong ito, at sa ganitong paraan lamang tayo mas makakaasa sa impluwensya ng akademya para baguhin ang mga masasamang bagay na iyon. Si Shrek ay bihirang magsalita sa Federal Assembly ngunit isa pa ring puwersa na binibigyang halaga ng Assembly. Ngayon, oras na para magsalita si Shrek. Ang piging na ito ay tumagal hanggang sa lahat ay nagsaya. Nawala ang piging, at bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid sa tuktok ng pangunahing gusali ng pagtuturo. Nandito ang kanyang forging studio at tirahan. Sa totoo lang, bihira lang siyang umalis dito. Ang pahiwatig ng alak sa handaan ay matagal nang nawala ng tahimik. Sa kanyang pisikal na estado, ang alak ay hindi kailanman magpapalasing sa kanya, kahit na walang sadyang kontrolin at dissolvang, ang malakas na dugo ito rin ay sapat na upang madaling maalis ang mga epekto ng alkohol. Sa pagtitig sa loob, hindi nagtagal ay pumasok siya sa isang estado ng pagmumuni-muni kung saan ang mga bagay ay nakalimutan. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay natural na dumadaloy, at ang isang malabong gininto ang kulay ay nagsisimulang lumitaw sa ibabaw ng balat. Ang layer ng ginto ay napaka-texture, kung umaalingaw-ngaw, mahina mong makikita ang mga nagbabadyang linya sa ginto. At sa gintong panlabas na layer na ito, mayroon pa ring malabong makulay na halo na umiikot.
Sa sandaling ito, tila siya ay isinama sa buong mundo ng eroplano at naging bahagi ng buong eroplano. Ang patuloy na pagsasanay ng Heavenly Forging, hindi lamang sa pagmamik ng metal, kundi pati na rin sa pagpapanday ng sarili sa tulong ng Tribulation of Elements. Ang kanyang ontology sect na likas na lihim na pamamaraan ay pinagkadalubhasaan, at siya ay kakaibang pinagsama sa kanyang sariling Golden Dragon King bloodline. Hayaan siyang magkaroon ng malakas na pangangatawan na kahit si Extreme Daoluo ay hindi kayang taglayin. Kung hindi, hindi siya nang ahas na igiit ang walang kapantay na patpat ng mga sinaunang tao. Sa paglipas ng panahon, nang bumaba ang patpat, higit na naramdaman ni Tang Wulan ang kapangyarihan, ang pinakahuling pagsabog ng kapangyarihan sa mundong ito. Dahil sa stick na iyon, natuklasan niya na ang Chenggu Dieting ay mas mababa sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihan lamang, ngunit ang Chenggu Dieting ay maaaring gumamit ng kanyang sariling kapangyarihan sa kaluluwa at ang kapangyarihan ng eroplano upang himukin ito, at gawin ito sa pamamagitan ng pagsira sa mga batas ng eroplano. Isang malakas na puwersa, ang ginawa lang niya ay gabayan ang puwersang ito, kung kaya't sumiklab ang isang nakakatakot at paputok na pag-atake. Tumutok sa salitang outbreak. Kahit na walang paggamot para sa sinaunang puno ng buhay, hanggat binibigyan si Tang Wulan ng isang yugto ng panahon, ang kanyang katawan ay maibabalik pa rin sa orihinal nitong estado. Matapos masira ang selyo ng Golden Dragon King sa ika-14 na layer, ang kanyang sariling kakayahan sa pagbawi ay gumawa ng isa pang hakbang. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy niya ang pag-eehersisyo ng kanyang katawan nang hindi nag-aalala na hindi niya maload ang kanyang katawan. Ang pangalawang kaluluwa nucleus sa utak ay unti-unting nabuo. Hindi tulad ng soul nucleus sa dantian, ang pangalawang soul nucleus mismo ay nagpapakita ng hitsura ng isang maliit na gintong dragon. Sa simula, ito ay talagang tulad ng isang ordinaryong nucleus ng kaluluwa, ngunit sa paglipas ng panahon, nagulat si Tang Wulan nang makitang ang pangalawang kaluluwang core na ito ay tila nabasag ang ibabaw ng balat ng itlog, at isang miniature na gintong dragon ang nadrill mula dito. Bukod dito, hindi ito naayos doon, ngunit nagpalipat-lipat, at kahit na may pakiramdam na umaalingaw-ngaw sa natitirang 4 na layer ng Golden Dragon King Sail. Sa pangalawang soul core na ito, ang aura ng dalawang Great Soul Core ay naghila sa isa't isa, at ang Dragon Core sa gitna ay ginawa ang buong pagkatao ni Tang Wulan ng isang qualitative change. Sa araw-araw na binyag ng Tribulation of the Elements, ito ay talagang isang proseso kung saan isinasama niya ang kanyang maramihang kakayahan at ang tatlong core ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa nakalipas na ilang buwan, ang pinakamahalagang bagay para sa Tang Wulan ay ang pag-ulan. Ang pag-ulan pagkatapos masira ang Super Daoluo. Mula nang maging titled Daoluo, natuklasan niya na ang kanyang cultivation ay mas madali kaysa dati, dahil ang katawan ay umaangkop sa buong eroplano, at ang kapangyarihan ng langit at lupa na mahirap pakilusan sa panahon ng cultivation ng ordinaryong titled Daoluo ang magkukusa para maabot siya. Sa tabi niya, natural siyang na-absorb sa kanya. Bukod dito, pabilis pa rin ng pabilis ang bilis na ito. Ito ba ay isang magandang bagay? Siyempre parang nasa ibabaw. Paano magiging masamang bagay para sa isang Soul Master ang patuloy na pabilisin ang kanyang cultivation? Gayunpaman, pagkatapos ng labanan laban sa eroplano ng demonyo, pagkatapos nagabayan ng enerhiya ng buhay, si Tang Wulan ay mayroon ng iniisip sa kanyang isipan. Ang pinabilis na pagpapabuti ng base ng paglilinang ay tiyak na magpapalakas ng lakas ng isang tao, ngunit haharapin din ito ang isa pang problema. Kung mas mataas ang cultivation base, mas malaki ang posibilidad na tamaan ang selyo ng Golden Dragon King ng mag-isa. Ang enerhiya sa katawan ay napakalaki, kaya natural na pupunta si Will upang pisilin ang selyo. Malinaw, ang bilis ng pagtaas na ito ay hindi normal, at ito ay malamang na maging gabay ng kaluluwa na laging sabik na panuuri na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng selyo ng 18 Paths ng Golden Dragon King. Ang nakatagong kaluluwa ng Golden Dragon King ay sinubukan ng higit sa isang beses na sirain ang kanyang kalooban at kontrolin ang kanyang mga iniisip. Sa makatuwid, ginawa ni Tang Wulan ang isang bagay ng napakaingat upang sugpuin ang paglaki ng kanyang paglilinang. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang makalusot siya sa Super Daoluo. Kung hahayaan niyang lumago ang kanyang cultivation, maaaring umabot na siya sa antas na 76 o kahit 77 ngayon. Pero hindi niya ginawa. Pinigilan pa rin niya ang kanyang cultivation base sa antas na 75, hindi pinapayagan ang kanyang sarili na madaling umunlad. Piliin upang maipawn at bumuo ng isang mas mahusay na pundasyon. Kasabay nito, gabayan ang kapangyarihan ng batas na iyong pinagkadalubhasaan upang maipasok ito sa natitirang 4 na layer ng 18 layer na selyo, na ginagawang mas matatag ang selyo. Sa isang kahulugan, ang batas ng eroplano ay halos kapareho ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang selyo sa kanyang katawan ay ang kapangyarihan ng mga Diyos ng tangsan sa simula. Sa makatuwid, medyo nagsasalita, siya na nauunawaan ang batas ng mga eroplano ay maaari pa ring gumawa ng isang matatag na selyo. Sa ilan, ang mga pinahusay na kapangyarihang iyon ng kaluluwa ay sadyang pinipiga ni Tang Wulan, at pagkatapos ay pinigilan ng kapangyarihan ng Ice God Orbs na ibinigay sa kanya ni Guyana, pinalapot ang mga ito sa kanyang Dragon Core, na pinipigilan siyang mapabuti ang kanyang cultivation. Bilang karagdagan sa kakayahang patatagin ang selyo ng Golden Dragon King, mayroon itong isa pang kalamangan.
Kung gustong-gusto ni Tang Wulan na pagbutihin ang kanyang paglilinang sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga panganib na dala ng selyo ng Golden Dragon King. Biglang palakasin ang iyong sarili sa maikling panahon. Kung gaano ito kalakas, hindi niya masabi sa ngayon. Ngunit naniniwala siya na ang pamamaraang ito ng pagkompres at pagsugpo sa paglilinang ay angkop na angkop para sa kanya ngayon. Ang mahinang makulay na liwanag ay unti-unting yumabong, na sumasalamin sa buong silid sa 7 kulay. Ito ay isang purong elemento na ginagabayan ng kapangyarihan ng eroplano, na nagbibinyag sa katawan ni Tang Wulan, na sinamahan ng paghinga, ang mga elemental na enerhiya na ito pagkatapos ay naging mas makapal at mas makapal, na umaaligid sa kanya na parang sangkap. Madaling araw. Dang, 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 dang. Siyam na malambing na kampana ang umalangaw-ngaw sa Shrek Academy, at ang mga kampana ay nabaluktot, kumalat sa malayo at gayon din sa Sea God Lake. Ito ang collective bell. Sa tradisyon ng Shrek Academy, kapag ang lahat ng mga guro at mag-aaral ay kinakailangang magtipon, siyam na kampana ang tutunog, na nagpapahiwatig na may napakahalagang bagay na ipahayag ng sama-sama. Ngayon, araw ng pagbubukas ng paaralan ni Shrek, at ang siyam na kampanang tumunog ay kumakatawa na ang seremonya ng pagbubukas ng paaralan ay magsisimula na. Sa panlabas na patio, lahat ng 117 estudyante ay nagtipon sa malawak na plaza ng kolehiyo sa maikling panahon sa pamumuno ng punong guro ng bawat klase. Kung ikukumpara sa tagpo ng pagtitipon ng 6 na baitang sa kasagsagan ni Shrek, ito ay syempre wala, kahit na sa malawak na palaruan na ito, higit sa 100 tao ang tila medyo payat. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na magsisimula muli ang Shrek, magsisimula muli, at muling lilito ang kinang nito. Sa harap mismo ng playground ay may malawak na plataporma. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay nakatayo sa gitna, sa tabi niya ay ang iba pang 6 na Shrek 7 Devils, Wu Changkong, ang Dean ng Outer Academy, at ang mga guro ng Outer Academy. Si Tang Wulan ay lubos na nasisiyahan sa panatikong tingin mula sa mga mata ng mga estudyante. Sa katunayan, siya ang unang gumagamit ng ilusyon na nilikha ng 7 Sacred Abyss. At saka, 5 beses niya itong sunod-sunod na pinanood, kahit sa sobrang busy na sitwasyon, 5 beses pa rin niya itong pinanood. Dahil, doon, nakita niya ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at ang kanyang mga magulang noong siya ay unang pumasok sa Shrek Academy. Noong unang beses niya silang nakita, napaiyak pa siya ng mapait. Mula sa sandaling iyon, wala na siyang hinanakit sa 7 matandang demonyo. Ang kanyang ama ay mukhang ordinaryo sa oras na iyon, at ang kanyang ina ay napakaganda sa oras na iyon. Nag-iwan ito ng napakagandang tunog sa kanyang isipan. Tama na, matako siya, pero sa panahong ito, hindi na niya kayang maging gaaman. Walang duda na ang mga batang ito sa harap nila ay naranasan na lahat ang alaalang iyon at nasaksihan ng sarili nilang mga mata kung saan nanggaling ang Shrek Academy. Ito ang pundasyon at ito ang tradisyon. Perpektong ginawa lang ito ng 7 old demons. Gaano man kayaman ang spirit spreading pagoda, siya ay 10,000 taon sa likod ng Shrek Academy, hindi pa banggitin ang lahat ng ginawa ng mga ninuno ng Shrek Academy. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa Shrek Academy ay ang unang henerasyon ng 7 monsters ay nagpabago ng tubig, na nagbigay sa Spirit Master World ng mas huling kapaligiran. Kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang gagawin ng Wan Temple na nangingibabaw sa mundo. Ang nagtatag ng Tang Sect, ang unang henerasyon ng Shrek, ay pawang mga tunay na bayani sa kasaysayan, at hindi sila binubuo ng anumang kwento. Ang mga katotohanan ay madalas na ang pinaka-nakakaganyak. Ang mga batang ito ay 11 o 2 taong gulang lamang, na kung saan sila ay pinakamadaling ilipat. Ang bawat isa sa kanila ay kasing simple ng puting papel, at kung paano magpinta ng texture sa puting papel na ito ay ang dapat gawin ni Shrek. Noong una silang pumasok sa 7 Sacred Abyss, ang ibinigay sa kanila ay talagang isang ideological at moral na edukasyon. Ngayon ay tila ang epekto ay hindi inaasahang maganda. 117 estudyante ang hinati sa 4 na klase, 3 sa kanila ay May 29th na estudyante at 1 na May 30th na estudyante. Ang mga punong guro ng 4 na klase ay mga taong pamilyar kay Tang Wulan. Ang punong guro ng ikalawang klase ay si Wu Siduo. Ang punong guro ng ikatlong klase ay walang kamatayang si Shu Yucheng, at ang punong guro ng ika-4 na klase ay ang gintong oso na si Yang Yansaya. Isang kaklase ni Tang Wulan. Bilang karagdagan kay Bishe Xingyiren na dalubhasa ngayon sa pagsasaliksik ng lason, ang 4 sa kanila ay itinalaga bilang mga punong guro ng 4 na klase sa panlabas na patio. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatayo sa harap ng kanilang klase, nakatingin sa lahat ng nasa entablado na pinamumunuan ni Tang Wulan. Sa pagtingin sa mahigit 100 tao sa ibaba, medyo nataranta si Tang Wulan. 10 taon na ang nakalilipas, nakatayo siya roon, tulad ng mga kabataang ito ngayon, naghihintay sa pagsisimula ng bagong semestre na puno ng pananibik at sigasig. Upang maging isang freshman sa Shrek Academy. Pero ngayon, nakatayo na siya sa mataas na plataporma at naging timeman ng Shrek Academy. Kumusta sa lahat, ako si Wu Zhangkong, ang Dean ng Outer Academy ng Shrek Academy. Malakas na sinabi ni Wu Zhangkong, mula ngayon, miyembro ka na ng Academy.
Marahil ay narinig na ninyong lahat na ang Shrek Academy ay pinagsabuatan ng masasamang puwersa. Naranasan niya ang sakuna na iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakabawi sa kalungkutan ng sakuna na iyon. Gayunpaman, dapat mong malaman ang higit pa tungkol sa tradisyon ng Shrek bilang pangunahing academy sa lupain. Ang itinayong muli na Shrek ay walang pinagkaiba sa dati. Mahigpit pa rin ang ating mga kinakailangan. Kung isang araw, kapag hindi ka makaka-adapt sa ritmo rito, pasensya na, maaari mo lang iwan si Shrek. Si Shrek ay naglilinang ng mga halimaw, at hindi ordinaryong tao. Dito, ang tanging gawain mo ay panatilihin ang iyong sarili sa hanay ng mga halimaw. Malamig pa rin ang mukha ni Wu Changkong, kumpara sa 100 taon na ang nakalipas, wala siyang nakikitang anumang pagkakaiba sa hitsura ngayon. Nakatayo sa tabi niya, biglang gustong tumawa ni Tang Wulan, dahil ito ang pinakamagkakasunod na pagkakataon na nakinig siya sa mga salita ni Wu Changkong sa isang pagkakataon sa kasaysayan. Ang mabangis na guro ng Wu ay naging maharlikang dance din na ngayon. Katulad ng dati, siya pa rin ang idolo sa kanyang isipan, ang asul na espada sa puting damit, ang yelo at nyebe, at hinding-hindi ito magbabago. Susunod, inaanyayahan ko ang Panginoon ng Sigad Pavilion, ang Timon ng Akademya, at si Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan na magsalita sa ilalim ng korona. Pinangunahan ni Wu Changkong si Tang Wulan pagkatapos ng serye ng pambungad na pananalita. Humakbang si Tang Wulan at natural na umatras si Wu Changkong. Napatingin siya sa mga excited na kabataan sa audience. Ang martial soul ay isang uri ng mahiwagang kapangyarihan na ipinagkaloob ng langit sa Daoluo Continent. Ito ay sari-sari at nasa lahat ng dako. Kahit ordinaryong tao ay makikinabang sa martial soul. Ang iyong martial soul ay asarol, kung gayon, ang iyong kakayahang magbungkal ng lupa ay magiging mas malakas kaysa sa iba, at ang iyong martial spirit ay isang palakol, at maaari mong putulin ang mas maraming puno kaysa sa iba. At ako, lahat tayo ay may target, kasama ang Diyos. Espiritu, ngunit gayon din ang mga espiritong kapangyarihan, upang tayo ay maging isang espiritong Panginoon. Ito ang pinakakarapat-dapat sa aming pahalagahan. Pahalagahan ang iyong sarili at pahalagahan ang iyong sariling mga kakayahan. May isang uri ng pag-iral sa mga Soul Master. Tinatawag silang masasamang Panginoon ng kaluluwa. Masama ba ang kanilang mga kakayahan? Hindi. Walang masamang kakayahan, tanging isang masamang puso. Kaya, sa Shrek, bilang karagdagan sa pagtuturo ng paglilinang, inaasahan ko rin na lahat ng tao dito ay maaaring ilagay ang iyong puso ng tama. Pagtuturo, pag-aalaga, hindi lamang mas mahalaga. Si Shrek ay magsisikap na hayaan kang isa ay naging isang matuwid na tao, isang matuwid na Panginoon ng kaluluwa. 10 taon na ang nakalilipas, napunta ako sa Shrek na may mga pangarap na tulad mo. Dito, mayroon akong pangalawang tahanan. Dito, nakuha ko ang pinakamahusay na pagtuturo. Gayunpaman, ito talaga ang nagbigay sa akin ng pinakamahusay na pagtuturo. Ang mahalagang aral ay ang sakuna. Ang sakuna na iyon ay sumisira sa buong Shrek City, at hindi mabilang na mga tao ang namatay sa kalamidad na iyon. Ang Tangmen Headquarters ay tumigil sa pag-iral, at ang Shrek Academy ay naging isang malaking hukay, ngayon ang bagong Sigad Lake. Ngunit, alam mo ba? Sa Shrek, walang estudyante ang namatay, wala sa kanila. Ang mga guro na pinamumunuan ng nakaraang henerasyon ng Sigad Pavilion Master na si Ching Tiandu ay ginamit para sa kaligtasan ng bawat mag-aaral na si Chanuluo. Nang makaligtas ako sa sakuna at makita muli ang mga orihinal na kaklase pagkatapos ng mahabang panahon, natutunan ko ang lahat ng ito. Noon ko lang naunawaan kung ano ang ibinayad ng mga orihinal na guro. Ang aral na ito ay masakit sa aking puso. Nakakatusok sa puso ko, ang mga ninuno ni Shrek, sa kabayaran ng kanilang mga buhay, ay naglagay ng marka ng kaluwalhatian sa bawat puso ni Shrek. Sila ang nagsabi sa akin, paano ko magagawang tama ang aking puso, paano ako magiging tama, Shrek. Bawat gurong naruroon kami, kasama ako, ipapasa namin ang tradisyong ito, at gagamitin namin ang lahat ng mayroon kami para bantayan ka at lahat ng tungkol kay Shrek. Hanggang sa huling sandali ng buhay. Si Shrek ay isa sa A Soul Master Academy, ngunit hindi lang ito isang Soul Master Academy. Ang pangalan ni Shrek ay isang uri ng kaluwalhatian, ang kaluwalhay siyang ipinagtanggol ng hindi mabilang na mga ninuno kasama nilang lahat. Walang sino man ang makakayanan ng kaluwalhay siyang ito. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Tang Wulan, at isang malakas na aura ang kumalat. Sa malapit na hinaharap, kahit saan ka man pumunta, dapat mong laging tandaan na wala ka sa Shrek Academy. Kung isang araw, ikaw ang kanyang puso ay nagbago, kaya kung ano ang itinuro ni Shrek ay tiyak na babawiin ka sa iyo. Ngunit ganoon din, kung isang araw, kung ikaw ay mali o nabuli sa labas, basta't si Shrek ay magiging iyo, basta't ito ay palaging sa iyo. Kung sino man ang humipo sa mga bata ng akademya, na nagbigay sa iyo ng mga pagkakamali, tutulungan ka ni Shrek na maibalik ito ay mayroon ding tradisyon na tinatawag na, panandaliang proteksyon. Nakikinig kay Tang Wulan na nagsasalita tungkol sa pagprotekta sa kanyang panandaliang anak ng walang anumang kahihiyan, maging si Wu Changkong ay hindi napigil ang magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung sino sa mga estudyante ang sumigaw ng, mabuhay si Shrek.
Sa isang iglap, biglang sumibol ang hiyawan, at mula sa mga mata ng bawat estudyante, puro excitement ang nakikita nila. Si Zikhen ay matagumpay na natanggap sa Shrek Academy. Sa kanyang mahusay na talento, siya ay miyembro na ngayon ng Shrek Academy. Sa pakikinig sa mga salita ni Tang Wulan, sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang pagkulo ng kanyang dugo, pagkaway-kaway ng kanyang mga braso ng gusto, at pagpalakpak kasama ang mga kaklase sa paligid niya. Mabuhay Shrek, mabuhay Shrek! Napili siya sa isang klase, ang klase na nagpakulong kay Luo Guixing. Kapag pumipili ng mga klase, ginamit ng 40 guro ang pinakapatas na pamamaraan. Nakita nila ang mga resulta ng pagtatasa ng lahat ng mga mag-aaral, kaya pinili nila sa pagkakasunod-sunod. Ang bawat tao ay pipili ng isa, at pagkatapos ay uulit, hanggang sa ang lahat ng mga mag-aaral ay sa wakas ay mapili. Sa ganitong paraan, ang klase na dating Shrek ay hindi magiging partikular na makapangyarihan, ngunit ipapamahagi ng pantay-pantay hanggat maaari. Maging ito ay sina Luo Guixing, Wu Saidua, Xu Yucheng at Yang Yansaya, tiyak na hindi nila pinupunasan ang buhangin sa kanilang mga mata, at ang pagpili ng isa ay mas matalino kaysa sa isa. At si Luo Guixing, bilang dating Master Soul Master at Absolute Core ng kanilang maliit na team, ang una niyang pinili ay si Zikhen, na nakatayo sa tabi niya sa oras na ito at nakaposisyon bilang isang squad leader sa loob niya. Gustong-gusto niya ang talento ni Zikhen. Ang martial soul ng Earth attribute ay may malakas na kontrol. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay sobrang plastic. Bukod dito, malapit nang magkaroon ng 3 singsing si Zikhen. Sa edad na 12, siya ay nasa ika-29 na antas, at ito ay bihira sa kasaysayan ni Shrek. Anong uri ng kaharian ang maaabot ng isang Soul Master bago ang edad na 20 ay napakahalaga? Kung hindi mo pa naabot ang antas ng pangatlong singsing sa edad na 20, kung gaano ka man magsanay sa hinaharap, hindi malamang na ikaw ay maging isang Soul Master sa itaas ng Soul Sage. Hindi makapasok sa high-end. Sa makatuwid, sa murang edad, mas mataas ang cultivation base, mas mataas ang posibleng tagumpay sa hinaharap. Si Luo Guixing, Xu Yucheng, Yang Yansaya, Wu Saidua, at Xing Yiren ay namumukod tangi sa bagay na ito, at natural na mas naiintindihan nila ang katotohanan. Si Zikhen ay itinalaga ni Luo Guixing bilang isang pangunahing bagay sa pagsasanay. Ang pagbubukas ng seremonya ay napakasimple, at pagkatapos na ipahayag ang ilang mga pag-iingat, ang bawat guro ng klase ay inakay ang mga estudyante pabalik sa kanilang klase at sinimulan ang kanilang unang aralin. Ayon sa mga panuntunan ni Shrek, ang unang aralin ay pangunahing ipakilala si Shrek, at malinaw na ipaliwanag ang mga pag-iingat sa pag-aaral at pagsasanay. Sa unang batch ng mga freshmen, nagsimula ang kolehiyo sa tamang landas, at ang pang-araw-araw na buhay ay nagsimulang maging mas kalmado. Ang Spirit Spreading Tower ay nahulog din sa isang maikling katahimikan, at hindi pumunta sa Shrek upang maghanap ng gulo o subukang gumawa ng anuman, kahit nasa ibabaw. Ang Tang Sect ay nagsumite ng aplikasyon sa Federal Parliament para i-dismiss ang treason organization. Ang application na ito ay ipinasa sa 3 araw pagkatapos mag-enroll ng mga mag-aaral ang Shrek Academy. Tulad ng alam ng lahat, ang Tang Sect at Shrek ay may tacit na relasyon, lalo na ang Tang Sect Master at ang Sigod Pavilion Master ng Shrek Academy ay iisang tao. At sa pagkakataong ito ang pagpapatala ng Shrek Academy ay nagpakita ng 5 matinding dawluo, kasama ang 2 sukdulang dawluo ng Tang Sect, lahat ng 7 sukdulan ay tiyak na sapat upang bigyan ng presyon ng parliamento. Sa oras na ito, kapag naisumat ang aplikasyon, hindi ito maaaring baliwalain ng konseho. Matagal nang pinigilan ng Tang Sect, at sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, oras na para sa Tang Sect na tumayo muli sa araw. Tungkol sa kung tatanggalin ang Tang Sect bilang isang pagtataksil na organisasyon, ang Federal Parliament ay may matinding debate. Ang mga kalapati ay natural na nagkakaisa, at kahit na ang mga neutral ay nagbago ng kanilang dating estado ng pahid ng putik. Karamihan sa mga tao ay nasa gilid ng mga kalapati. Kung hindi dahil sa mabilis na pagpapalawak ng mga puwersang hawkish noong nakaraan, ang ilan sa kanila ay hindi man lang mapipigilan. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari sa Shrek Academy at Tang Sect. Paglabas ng Forging Studio, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan, nakaramdam ng paralisado na talagang hindi komportable. Ang Tribulation of the Elements ay mabangis pa rin, at kung ano ang medyo hindi niya magawa ay habang ang kanyang sariling pagtitiis ay tumataas, ang kapangyarihan ng Tribulation of the Elements ay tumataas din. Ito ay medyo masakit sa ulo. Sa kabutihang palad, ang sariling pagtitiis ni Tang Wulan ay medyo maganda pa rin, at halos hindi niya ito masuportahan sa ganoong elemental na sakuna. Subconsciously kinuha ang kanyang soul communicator, nakita niya ang ilang mga hindi nasagot na tawag, isa sa kung saan siya ay natigilan. Dahil sa proseso ng forging, ang mapanirang kapangyarihan ng elemental tribulation ay masyadong malakas, si Tang Wulan ay hindi man lang nagsuot ng damit ngayon, para maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi, ang soul communicator ay natural na hindi madadala. Diniyal ang numerong iyon at naghintay ng tugon mula sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang komunikasyon ay konektado, at isang mahinang boses ang nagmula sa kabilang panig, Wulan. Ate, ako ito.
I see you have made several communications, what happened? Ang tawag na ito para sa komunikasyon ni Tang Wulan ay si Molan, na ngayon ay naging pinuno ng mga kalapati ng Federal Parliament. Si Molan ay masiglang nilinang ng mga kalapati dahil sa kanyang sariling karanasan at politikal na background na iniwan ng kanyang namatay na ama, at ngayon siya ay naging isa sa mga mahahalagang pinuno ng mga kalapati. At ito ay minamahal ng mga taga-suporta ng mga kalapati. Mataimtim na sinabi ni Molan, may isang sitwasyon na napakahalaga, kamustahin muna kita. Nagulat si Tang Wulan. Matagal na niyang hindi narinig na nagsalita si Molan sa ganoon kabigat na tono, ate, anong nangyari? Sinabi ni Molan, ang aplikasyon na iyong isinumite sa Tang Sect ay nagdulot ng mahusay na talakayan sa Parliament. Siyempre, sinusuportahan namin ang pagpapanumbalik ng reputasyon ng Tang Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Tang Sect ay gumawa ng napakaraming kontribusyon sa mainland at nag-ambag din ng malaki sa Federation. Sa makatuwid, marami pa rin ang mga taga-suporta. Ikaw Shrek ay matagumpay na naikilos ang mga neutral na ito upang muling itayo ang mga ito. Ang lahat ay magandang kondisyon. Ngunit, kailangan mong malaman na pagkatapos bambahin ang Shrek City, sinamantala ng mga lawin ang pagkakataon na kumuha ng pwesto at inukupa pa rin ang karamihan sa mga upuan sa konseho. Kung ikukumpara, medyo mahina pa ang ating lakas. Ngunit sa usaping ito, dahil malaki pa rin ang pressure na dala mo. Bagamat hindi maliit ang pagkakaiba sa pagitan ng upper at lower parliament, kahit na ang mga lawin ay hindi dapat masyadong handang mag-apply. Pagkasabi nito, huminto si Molan, at medyo nagalit ang kanyang tono, talagang natatakot ang mga tao sa Spirit Tower na hindi magiging magulo ang mundo. Iminungkahi nila na tanggalin ang pagbabawal sa Tang Sect, kahit papaano ay hayaan nilang patunayan ng Tang Sect ang kanilang sarili. Ang pagkatalo sa huling digmaan laban kina Xingluo at Dao Ling ay hindi maliit, ngunit ang mas mahalaga ay ang pagkuha pa rin ng mga mapagkukunan laban sa Xingluo, kung kaya't ang iminungkahing bentahe ng X. At Dao Ling, at hayaan ang Tang Sect na magbigay din ng suporta at partisipasyon upang patunayan na siya ay hindi isang pagtataksil na organisasyon at ang panukalang ito, na sinuportahan ng halos buong mga lawin, ay naging napaka-passive sa amin. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, ilunsad ang ikalawang digmaan. Tumango si Molan, ito ang aking pinakamalaking sakit sa ulo. Mahigpit kong inirekomenda na itigil ito, ngunit ang mga resulta ay napakaliit. Ngayon ang mga federal na mapagkukunan ay talagang mahirap, lalo na sa pananaliksik. May mga palatandaan ng pagkahapo sa lahat ng aspeto ng mga mapagkukunan. May isang kagyat na pangangailangan para sa higit pang mga mapagkukunan upang suportahan. Kaya, kahit na sa mga neutral, maraming mga tao ang pabor sa paglulunsad ng isang digmaan at ang mga holok ay naglalagay ng mga mapagkukunan ng digmaan. Dao Ling, na maaari lamang doblehin ang pagsisikap, at sa mga kamay ng Federation, maaari itong makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap at ang Federation ay ganap na ngayon na may kakayahang pag-isahin ng iba pang 2 kontinente, upang ito ay magkaroon ng pangmatagalang katatagan at pangmatagalang kapayapaan. Sumimangot si Tang Wulan. Hindi niya talaga inaasahan na pagkatapos ng unang digmaan ay hindi lumipas, ang Federation ay maglulunsad pa ng pangalawang pagkakataon. Ang Spirit Spreading Pagoda ang nagmamaneho sa likod nito. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan. Ngumisi si Molan, hindi ang nagtutulak na kamay sa likod nito, ngunit ang nagtutulak na kamay gamit ang mukha. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nagpahayag na nakalahati ng mga gastusin sa militar para sa digmaang ito ay gagamitin ng Spirit Spreading Pagoda. Ano? Nagulat si Tang Wulan. Alam mo, ang paggasta ng militar na kailangan upang suportahan ang Federal Fleet upang ilunsad ang gayong digmaan ay tiyak na isang astronomical figure, at ang Spirit Tower ay handang magbayad ng kalahati nito, na sapat na upang bilhin ang buong militar. Nagpatuloy si Molan, ang layunin ng pagpapalaganap ng Spirit Tower ay talagang napakasimple. Dahil lamang sa ipinakita mo ang iyong lakas, kung hahayaan mong ibalik ng Tang Sect ang iyong reputasyon, kung gayon ang sitwasyon sa mainland ay malapit nang maibalik sa bago ang sakuna ng Shrek City. Kayong mga lalaki, ang kanyang impluensya ay tataas lamang araw-araw. Sa oras na iyon, ang sitwasyon sa mainland ay mahirap sabihin. Kung gayon ay maaaring hindi na nila makontrol ang digmaan, sa gayon ay hindi na nila kayang makontrol ang digmaan. Ang isa ay upang kaladkarin ang Tang Sect sa tubig, at sa parehong oras kumpletuhin ang pagnanakaw ng mapagkukunan sa kabilang banda, kung ang digmaan ay matagumpay, ang Spirit Spreading Pagoda ay natural na tataas kasabay ng pagtaas ng tubig. Nilinaw ng Dao Ling Empire na ang Spirit Spreading Tower ay hindi tinatanggap, o pinatalsik man lang. Ang Star Luo Empire ay mas maganda, ngunit ang pressure sa Spirit Spreading Tower ay hindi rin maliit. Gayunpaman, ang Tang Sect ay parang isda sa tubig sa dalawang imperyo. Kung ang digmaan ay talagang sisirain ang Xingluo at Dao Ling, ang Spirit Spreading Pagoda ay tiyak na ang pinakamalaking halaga ay tiyak na ang pinakamalaking halaga ay tiyak na ang pinakamalaking halaga para sa dalawang imperyo. Hinaharap sa parehong oras, ang digmaan ay maaari ding gamitin upang hayaan ang Spirit Spreading Pagoda na magkaroon ng higit pang mga salita. Sinabi ni Tang Wulan, hindi pa rin sila nagkakasundo pagkatapos ng lahat. Sister, mayroon ka bang mungkahi? Mapait na ngumiti si Molan, talagang wala akong maimumungkahi sa iyo tungkol dito,
ngunit kung may digmaan talaga, hindi lang ang ating karapatang magsalita ang higit pang hihina, ngunit sa parehong oras, ang dalawang kontinente ay matatalo. Mga Hawks. Doon, iminungkahi din ng mga miyembro ng Spirit Spreading Pagoda na imbitahan ang huling antas ng pagpatay sa Diyos, ang mga artillery ng mga nakapirming nakakabit na mga bansa na nagbenta ng mga artillery na nakalatag sa mga artillery na nakalatag sa mga artillery na nakalatag sa mga artillery na nahulog ng walang laban ay haadlang sa kanilang pagsuko. Iimbitahan ba nila ang huling God-killing grade fixed mounted soul guidance cannonball? Ang boses ni Tang Wulan ay tumaas ng ilang puntos. Minsan, ang Killing God level fixed mounted soul guided shell ay gumawa ng labis na pinsala sa kanila. Sariwa pa sa kanyang alaala ang eksena ng pagwasak sa mundo at pagsira sa lupa. Kahit marinig ang pangalang ito ay namamanhid ang anit ko. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga tao. Sinabi ni Mo Lan, ito ang sitwasyon. Susubukan naming pigilan ito, kahit man lang para maantala ang oras para magpadala ng mga tropa. Kailangan mo kaming tulungang mag-isip ng mga paraan. Tingnan kung paano kami makikipagtulungan, at siguraduhin gawing imposible ang operasyong militar na ito. Maglakbay. Nakikita ko, salamat sa iyong napapanahong abiso. Matapos ibitin ang komunikasyon, hindi mapatahimik ang puso ni Tang Wulan. Pumasok siya sa shower at naligo para i-refresh ang katawan. Pagkatapos magpalit ng damit, diretsyo niyang natagpuan sina Long Yeo at Yali. Ang pagsisimula muli ng digmaan ay napakahalaga. Higit sa lahat, maaaring pakilyusan pa ng Federation ang kapangyarihan ng Tang Sect, na mas nakakagulo. Kinailangan nilang talakayin ang bagay na ito sa kanilang sarili, pati na rin talakayin ang mga countermeasure sa dalawang extreme dauluo ng Tang Sect. Matapos matutunan ang aralin sa huling pagkakataon, kung magpapadala muli ang Federation ng mga tropa, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadaling bawiin ang mga tropa nito. Naghihintay na ngayon si Shrek na umunlad, at nagsimulan na naman ang lahat. Sa oras na ito, hindi magagawa ng akademya kung wala ang mga tao, lalo na ang pagkabigla ng malakas. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nakatitig sa Academy, at natural na alam nila na ang Shrek Academy ay nasa estado din ng tensyon sa oras na ito. Sa sandaling hinayla ni Shrek ang mga tao upang maimpluwensyahan ang digmaan, malamang na ang Academy ay magdurusa mula sa pang-aapi mula sa Spirit Spreading Pagoda. Ang pinakamahalagang bagay ay ang huling nakapirming nakamount na soul-guided na cannonball sa antas ng pagpatay sa Diyos. Maaari akong mawala ng dalawang barya noon. Kapag ang huling ito ay umalis sa lihim na bodega, sino ang makatitiyak na hindi ito mawawala? Ang pinakakinatatakutan ay kung ang bagay na ito ay ihagi sa mga kamay ng Spirit Spreading Pagoda, kung gayon para sa Shrek Academy, ang banta ay talagang napakalaki. Old Long, magdaos ba tayo ng pulong ng Sea God Pavilion para talakayin ang bagay na ito? Tanong ni Tang Wulan kay Long Yeo. Umiling si Long Yeo at sinabing, ngayong alam na natin na ang saklaw ng bagay na ito ay hindi dapat palawakin, alam lang natin ang pinakamahusay, kaya't hanapin natin ang matandang sakam na halimaw at hingin sa kanya ang kanyang opinyon. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Ang pag-iisip ng 7 matandang demonyo ay iba sa normal na mga tao, ngunit ang kanilang paraan ng pag-iisip ay napakakaunawaan sa kalikasan ng tao, at sila ay malamang na magdala ng ilang magagandang ideya. Ang pagtawag sa Seven Sacred Abyss, maaari kang umupo ng direkta sa Sea God Pavilion. Ang punto ng koneksyon ng isang eroplano ay nasa Sea God Pavilion, tulad ng pasukan ng 10,000 Beast Platform. Pagkaraan ng maikling panahon, ang matandang sakam na demonyo ay inimbitahan ni Tang Wulan. Anong problema? Xiao Yeo. Umupo siya sa tapat ng Long Yeo. Nagbukas na ngayon ang 7 Sacred Yuan, at ang target ng pagsasanay ay pa rin ang orihinal na inner courtyard na disipulo ng Shrek Academy. Dahil sa maikling distansya sa oras na ito, at ang 7 Sacred Yuans ay magkahiwalay na maliliit na eroplano, natural na dumami ang bilang ng mga disipulo na maaaring sanayin sa isang pagkakataon. Tungkol naman sa psychological shadow area ng mga trainees, sila lang mismo ang makakaintindi. Nang marinig ang pangalang Xiao Yeo, biglang nagdilim ang mukha ni Long Yeo, pwede ba akong maging normal? Ngumiti ang mata ko na matandang demonyo hehe, wala man lang akong katawan, pwede ba akong maging normal? At saka, ano ang sinasakyan ng Shrek na mga halimaw, ano ang gusto nating maging normal? Bilasan mo, ang saya-saya ko dyan, huwag kang mag-aksaya ng oras. Sabihin mo. Nang marinig ang pangungusap na ito na nagsasaya, ang puso ni Tang Wulan ay hindi napigil ang kiligin. Hindi ko alam kung sinong mga alagad sa looban ang pinahihirapan nila. Dahil ang 7 Old Demons ay dumating dito, ang kanilang excitement ay ilang beses na mas mataas kaysa noong sila ay nasa Devil Island. Walang alinlangan na ang kanilang mga paraan ng pagpapahirap ay lilito din sa iba't ibang paraan. Kung tungkol sa layunin ng pagdurusa, na ito ay talagang maaari lamang maging makasarili. Senior Grid, ganito ito. Si Tang Wulan ay nagkusa at ipinahayag ang sinabi ni Mo Lan. God-killing grade fixed soul guidance cannonball. Nang marinig ang pangalang ito, naging mataimtim din ang ekspresyon ng mata ko na matandang demonyo, at ang orihinal na Shrek Academy ay nawasak sa bagay na ito.
Sinira ng dalawang God-killing level fixed installed soul-guided shells ang Tang Sect at Shrek, at winasak din ang buong Shrek City, pumatay ng mga buhay at pumatay ng hindi mabilang na tao. Ang umiiral na ito ay ang huling 12 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Bukod dito, nagpadala lang si Tang Wulan ng komunikasyon sa Tangmen Research Department para magtanong tungkol sa sitwasyon ng Killing God level fixed-mounted soul-guided shell. Malinaw na sinabi sa kanya ng Design Department ng Tang Sect na ang huli rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng tatlong God-killing level fixed-mounted soul-guided shell. May nakakatakot na pangalan, tinatawag, walang hanggang langit. Ayon sa mga pagtatansya ng mga mananaliksik ng Tang Sect, ang mapanirang kapangyarihan nitong nakapirming nakamount na soul-guided shell na ito sa antas ng pagpatay sa Diyos ay halos katumbas ng kabuuan ng naunang dalawa, o mas malaki pa, at ito rin ang pinaka-nakakatakot na lihim na sandata ng Federation. Sa sandaling lumabas ang walang hanggang langit, anuman ito sa loob ng saklaw ng pagsabog ay masisira sa lupa, kahit na ito ay isang Diyos, maaaring hindi ito makaligtas. Ito ang pagkikristal ng teknolohiya at karunungan ng tao, at ang pangwakas na mapangwasak na kapangyarihan. Ang bagay na ito, kahit naganap ng nakumpleto ang Soul Guide Array Defense System ng Tang Sect, hindi ito mapipigilan, masasabi lamang na bigyan ng lahat ng mas maraming pagkakataon na makatakas. Sa kabutihang palad, mayroon lamang isang ganoong bagay sa buong kontinente, at hindi pinapayagan ng mga mapagkukunan ang anumang anyo ng produksyon. Pero kahit isa lang, para itong may basyohang linya ng paningin sa langit, maaring bumagsak anumang oras. Ang matako na matandang demonyo ay nagtaas ng kanyang kilay at hinampas ang mesa, na natakot kay Tang Wulan. Bumantong hininga si Long Yeo, anong ginagawa mo? Ang matandang sakam na demonyo ay tila may dalawang apoy na nagninanga sa kanyang mga mata. Napalunok siya ng laway na walang laman, namimilipit ang kanyang Adam's apple, at tuwang-tuwang sinabi, kunin mo ang bagay na ito. Hindi ba't ito ay masyadong makapangyarihan? Hindi na ito magtatagal bago ito mahulog sa ating mga kamay. Mas mabuting iligtas natin ang tapahan kaysa sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Nagulat si Tang Wulan, talagang karapat-dapat sa matako na matandang demonyo. Ang unang direksyon na naisip niya ay upang makuha ito. Pero teka, isang flash ng kidlat ang dumaan sa isip ni Tang Wulan, Kung ang Eternal Heaven na shell ng Artilleria na ito na nakapirming install na may patnubay ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos ay maaaring makuha, at makukuha ito sa mga kamay ng Tang Sect at Shrek, kung gayon tila malulutas ang lahat ng problema. Kung wala ang God-killing level fixed installed soul guidance cannonballs, ang mga lawin o ang spirit spreading pagoda ay hindi na makakapagbanta sa Shrek Academy. Ang Academy ay may 5 extreme dauluo na namamahala. Kahit na dumating ang buong Holy Spirit cult, maaaring hindi si Shrek takot sa kanya. Ang spirit spreading pagoda ay hindi kailanman maaaring umatake ng tahasan, kahit na, napakaraming bagay na kayang gawin ng 5 extreme dauluo. Kasabay nito, kung wala itong nakapirming nakamount na soul-guided shell na ito sa antas ng pagpatay sa Diyos, ang hukbong federal ay magkakaroon ng mas kaunting presyon sa dalawang imperyo ng Xingluo at Daoling. Sa kabilang banda, hanggat nakuha nila ito, hindi nila kailangan pang pagtakpan. Hindi mahalaga na ipaalam sa mga taong iyon ng pribado, ito ay magiging isang malaking hadlang. Paano binomba ang Shrek City noong una? Pagkatapos, ang mga taong iyon ay kailangang mag-isip tungkol dito, ang nakapirming naka-install na soul-guided na artillery shell na ito na pumapatay sa Diyos na nahulog sa mga kamay ni Shrek ay hindi balang araw ay mahuhulog din sa kanilang mga ulo. Sa bagay na ito sa kamay, kahit na ang Bundestag ay dapat timbangin ito. Tiyak na tataas ang status ng Shrek at Tang Sect. Sa panahong iyon, iniisip pa ba ng Federation ang pagpapadala ng mga tropa? Bakit banta sa Tang Sect? Ang Federation ay talagang kapos sa mga mapagkukunan, ngunit ang pandarambong ay hindi lamang ang paraan upang malutas ang problema. Ang Tang Sect ay nakikipagpalitan ng mga mapagkukunan sa Xingluo at Daoling Empire sa pamamagitan ng kalakalan. Maraming bagay ang hindi nangangailangan ng digmaan. Ang digmaan ay talagang simple at magaspang. Ang pandarambong ay maaaring makakuha ng mga benepisyo sa pinakamabilis at pinakamadali, ngunit ang kalakalan ay maaari ding gawin ng parehong. Bakit hindi malutas ng mapayapa ang problema? Ang pagtataguyod ng kalakalan sa pagitan ng tatlong kontinente ay palaging pangunahing panukalan ng mga kalapati. Kapag ang momentum ng mga lawin ay napigilan, ang panukalang ito ay maaaring ibalik sa agenda. Habang tumatakbo ang kanyang isip, si Tang Wulan ay nakaisip na ng isang malakas na pagsusuri sa kanyang isipan. Tumanggaw siya kay Elder Long at sinabing, mukhang magandang ideya ito. Elder Long, ano sa palagay mo? Kumunot ang noo ni Long Yeo at nag-isip, syempre mas maganda kung makukuha natin ang nakapirming uri ng Soul Guide Shell sa antas ng pagpatay sa Diyos. Makakalutas ito ng malaking problema. Gayunpaman, ang pangangasiwa ng Federation sa Eternal Heaven ay dapat na mahigpit. Rock. Sa parehong oras, hindi tayo maaaring kumilos ng tahasan pagkatapos ng pakikipaglaban sa Spirit Pagoda sa araw na iyon, ang 5 extreme dauluo ng Akademya ay dapat na nasa ilalim ng lihim na pagsubaybay ng mga satellite ng Federation. Oo. Tama si Long Yeo.
Ang bagay na ito ay madaling sabihin, ngunit ito ay talagang napakahirap gawin. Ilang tao ang ipinadala ng Diyos ng digmaan, gaano karaming puwersa ng depensa ang naroroon, nasaan ang shell ng gabay ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, kung paano magsisimula. Anong uri ng high-tech na depensa ang ibig sabihin, lahat ng ito ay napakahalaga. Hindi isang madaling bagay na makuha ang nakakatakot na pag-iral na ito. Bagamat ang pamamaraang ito ang pinakamadaling lutisin ang problema, isa rin itong pamamaraan na halos walang mekanismo. Senior Grid, may solusyon ka ba? Umikot ang mata ng matandang Devil Grid, sayang bang parusahan ka? Xiao Yio, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Si Wulan ang pinakamagandang bata na sinanay namin sa lahat ng mga taon na ito. Ang kanyang pagganap sa iba't ibang mga proyekto ay ganap na namumukod-tangi. Ano ang itinuturo natin? Hindi ba ito ay paglusot, pagkawasak, pagsniping, at komprehensibong kakayahan? Hayaan mo ang mga kabataang ito. Gumalaw ang puso ni Long Yeo, at tumangala siya kay Tang Wulan, dahil bigla siyang nakaisip ng isang posibilidad. Maaaring nasa panganib ang iba, ngunit iba si Tang Wulan. Nasa kanya ang pagpapala ng sinaunang puno ng buhay at maaaring bumalik sa Shrek anumang oras sa pamamagitan ng koneksyon sa sinaunang puno ng buhay. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Kahit na siya ay nabigo, dapat siyang makabalik ng ligtas. Wulan. Tawag sa kanya ni Long Yeo. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Tang Wulan, pumunta tayo sa Seven Monsters, at idagdag ang mga researcher ng Tang Sect na pamilyar sa destruction weapon na ito. Pagkatapos, mula ngayon, kailangan nating kolektahin ang lahat ng nauugnay na impormasyon. Magsimulang maghanda. Sinabi ni Long Yeo, okay, sumasang-ayon ako. Yali, kumusta ka? Nag-alinlangan si Yali, masyado bang mapanganib? Sinabi ni Tang Wulan, Nay, huwag kang mag-alala, kahit papaano ay makaka-address ako. Hanggat nakikita ko itong nakapirming nakabitin na shell na ginagabayan ng kaluluwa na pumapatay sa Diyos, hindi dapat maging malaking problema ang ibalik ito. Kaya naman, kami na ang pinakamagaling ngayon. Ang kailangan ay katalinuhan. Sa ganitong paraan, agad akong nagtakdang makipagkita sa dalawang korona ng Tang Sect. At the same time, pinakikilos ko rin ang kanilang nakikinig sa kanilang opinyon. Ang kapangyarihan ng sekta na magsimula ng isang detalyadong pagsisiyasat sa kinaroroonan ng Eternal Kingdom. Nagbigay ng huling salita si Long Yeo, okay, iyon lang. Mag-ingat sa lahat. Nang bumalik siya sa kanyang dormitoryo, nakaramdam si Tang Wulan ng kaunting init sa kanyang puso. Hindi siya nagmamadaling umalis, bagkus ay inayos niya muna ang kanyang iniisip. Ang pagnanakaw sa walang hanggang langit ay hindi isang madaling gawain. Dahil ang tinatawag na nakakaapekto sa buong katawan, maaari nilang isipin na ang pagnanakaw ng Myzil na ito ay maaaring malutas ang problema, at tiyak na maiisip ito ng militar. Ang militar ay hindi lamang nagbabantay sa kanila, natatakot ako na maging ang Spirit Pagoda ay dapat bantayan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng nakaraang dalawang God-killing grade fixed soul guidance shells ay masyadong kakaiba. Para sa pinakamakapangyarihang huling ito, ang antas ng defensive rigor ay dapat na hindi pa nagagawa. Halos walang posibilidad na magnakaw ng direkta mula sa bodega. Bagamat ang Extreme Daoluo ay ang mayabang sa mundo, sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, marami ng armas na maaaring i-target sa Extreme Daoluo, tulad ng mabigat na ayon na minsang lumitaw sa Blood God Legion. Sinag. Ang bagay na iyon ay direktang nakakaapekto sa katawan, maliban kung ang pisikal na kalidad ay katulad ng kay Tang Wulan at maaaring itanim sa katawan, kung hindi, madaling makaranas ng matinding pinsala. Hindi ba nasugatan ng 100,000 taong gulang na Dark Golden Tarot Claws dahil dito? Hindi direktang makitungo sa bodega, pagkatapos ay mayroon lamang isa pang posibilidad. Dahil ito ay upang hadlangan ng Dowling at Xingluo dalawang bansa, bago magsimula ang ikalawang digmaan, ang walang hanggang langit na ito ay tiyak na dadalhin sa pinagsamang fleet, at ang proseso ng transportasyong ito ay malamang na ang tanging pagkakataon na magsimula. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay katalinuhan. May katalinuhan tungkol sa mga puwersa ng depensa, at may katalinuhan tungkol sa kung kailan ilalabas ang walang hanggang kaharian at kung anong ruta ang tatahakin nito. Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa isang hanay ng oras at isang regional na hanay bago posible na tumutok sa aksyon. Magsumikap sa direksyong ito. Matapos ang kanyang mga iniisip sa pangkalahatan ay malinaw, siya ay agad na nagtungo sa Tiandao City. Ngayon ang dalawang limitasyon ng Tang Sect ay nasa Tiandao. Matapos magpalit ng disguise ni Tang Wulan, tahimik siyang nagtungo sa kalsada ng mag-isa. Sa kanyang makapangyarihang cultivation base, sumugod siya sa Heaven Dao City at nakilala ang dalawang Extreme Daoluo, madamdamin at walang awa. Pagnanakaw sa walang hanggang kaharian. Hindi ito madaling gawain. Sumimangot si Cao Dezi, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, nag-iisip ang kanyang mga mata. Siya rin ay isang senior sa militar, at malinaw na malinaw sa kanya ang lakas ng militar. Wulan, napakaganda ng mga ideya mo. Kung makukuha natin ang walang hanggang kaharian, malulutas ang lahat ng problema.
Hindi ko akalain na magiging ganito kabagsik ang mga taong iyon, pipilitin nila tayong direktang lumahok sa digmaan. Sa kahalagahan ng walang hanggang langit, kahit isang legion ang sasama sa panahon ng transportasyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Cao Dezi. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, ibig sabihin, babantayan ito ng lahat ng aspeto ng isang legion. Oo. Tumango si Cao Dezi, at sinabing, at kasama sa isang legion hindi lamang ang kapangyarihang panlaban, kundi pati na rin ang maraming artillery, at maging ang reconnaissance powers. Ang walang hanggang langit ay paprotektahan ng pinakapiling tao at pinakamaunlad na hukbo. Pagkatapos, lahat ng uri ng mga kagamitan sa pagtuklas na mayroon sila, kabilang ang pagpapakilos ng mga puwersa ng pagmamanman ng satellite, ay hindi magiging armado sa labas, na hindi makakatuklas sa iyo sa labas. Ngunit lumapit sa walang hanggang langit, haharapin mo ang Federation ng Artillery ng opisyal na powerhouse at isang buong hukbong federal. Siyempre naiintindihan ni Tang Wulan kung ano ang kasama sa reconnaissance power, satellite reconnaissance sa lupa, at iba't ibang detection radar. Kung ito ay isang spiritual detection radar na tinutulungan ng thermal imaging detection radar at ang soul detection radar ay nagsasagawa ng detection sa maraming paraan, kahit na ang kanyang kahit gaano katalino ang pagbabalat kayo, hindi ito madaling makalusot. Sinabi ni Zhang Xin, kaya, napakahirap na nakawin ang Eternal Kingdom. Hindi namin alam kung gaano aming mga paghihirap ang mayroon, o kahit na hindi makapaghusga. Sa kaso kung saan kaming mga tao ay hindi maaaring kumilos, pumunta ka lang, ang pagkakataon ng tagumpay ay napakaliit. Tumango si Tang Wulan, naiintindihan ko, ngunit umaasa pa rin akong subukan ito. Gagawin ko ito higit sa lahat dahil mayroon akong paraan upang makalabas. Kahit na hindi ako magtagumpay, hindi ako malalaman. Malaking panganib. Sinabi ni Cao Dezi, ito ay talagang isang direksyon. Kung makukuha natin ang walang hanggang langit, maaari tayong mabaligtad sa isang iglap. Bagamat hindi natin ito direktang gagamitin tulad nila, mayroong isang madiskarteng hadlang, at maraming bagay ang gusto nating gawin. Ito ay magiging mas madali. Ngayon ay wala nang ibang mabuting paraan. Huwag mag-alala tungkol sa Tang Sect. Hindi ba't ito ay ipinangako mo rin sa amin na lumahok, at ito ay para sa paghahanda? Magdigma muna, at mag-donate sa pangalan ng Tang Sect para mapanatag ang loob ng mga taong iyon, at pagkatapos ay makakakuha din kami ng karagdagang impormasyon para mabigyan ka ng tulong. Sinabi ni Tang Wulan, kailangan ko pa rin ang tulong ng pangkat ng siyentipikong pananaliksik ng Tang Sect, dahil hindi ko alam ang tungkol sa Killing God level fixed mounted soul-guided artillery shells. Gusto kong ibalik ito, at ibalik ito sa ilalim ng ligtas na mga kondisyon. Kailangan mo pa ring magkaroon ng may katuturang mga siyentipiko na magbibigay ng mga pointer. Mayroon ka bang anumang mga mungkahi? Sinabi ni Cao Dezi, syempre walang problema. Bagamat hindi tayo makakagawa ng nakapirming nakamount na soul-guided shell na nakapatay sa Diyos, marami pa tayong pagsasaliksik sa lugar na ito. Hahayaan ko ang direktor ng Tangmen Soul-Guided Shell Research Center na makipag-usap sa iyo. Magkasama, ibigay sa iyo ang lahat ng teknikal na suporta. Gayunpaman, ang kanyang init ng ulo ay medyo kakaiba, kailangan mong tiisin. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang, medyo iba ang mga taong may kakayahan, tama. Gaano kayang kakaiba ang Seven-Old Demon? Para dito, hindi gaanong nag-alala si Tang Wulan. Okay, pagkatapos ay bumalik ka at maghanda. Lahat ng intelligence agency sa ating Tang Sect ay ganap na maa-activate kaagad, na kinokolekta ang lahat ng impormasyon tungkol sa walang hanggang langit, at sila ay ipapadala sa iyo ng walang katapusan. Matapos ayusin ang lahat, bumalik si Tang Wulan sa Shrek. Ang Shrek Academy ay kalmado pa rin, gumagana ng normal gaya ng dati, at maging ang mainland ay kalmado pa rin, ngunit ang isang digmaan ay nagsimula ng ganap na maganap. Hindi na nakatanggap si Tang Wulan ng anumang balita mula kay Molan, ngunit alam niya na ang lahat ng sinabi ni Molan sa kanya noon ay maaaring maging totoo. Dahil nang i-dial niya ang soul communicator ni Molan, ipinakita nito na naka-off ang kabilang partido. Kapag ang Federal Parliament ay gumawa ng ilang malalaking desisyon, kinakailangan na mahigpit na selyuhan ang balita. Hindi lamang mayroon itong password, ngunit pansamantalang hinihiling din ito sa lahat na isuko ang mga tools sa komunikasyon. Upang matiyak ang pagiging confidential ng mga pangunahing kaganapan. Ako ay natatakot na ang mga kalapati ay hindi magagawang sugpuin ang mga lawin pagkatapos ng lahat, at ang mga lawin ay dapat gamitin ng digmaang ito upang mapanatili ang kanilang ganap na kalamangan sa parlamento. Kung tutuusin, hanggat sinusuportahan ng mga taga-Daoluo Continent, ang mga lawin ay magkakaroon ng sapat na espasyo upang mapanatili, hanggat maaari nilang ibalik ang masaganang mapagkukunan mula sa iba pang dalawang kontinente, kung gayon ang lahat ng kanilang nagawa ay natural na malulutas. Bagamat may mga pasipista sa mga tao, mas maraming tao ang hindi masyadong makadarama ng mga digmaang hindi pa naganap sa mainland. Sa kabaligtaran, ang pagdating ng sapat na malalaking mapagkukunan ay tiyak na magbibigay ng suporta sa mga lawin. Ang pangarap ng sangkatauhan na tuklasin ang universo ay nagawa na sa loob ng maraming taon, at nagtatrabaho sa direksyong ito.
Kung may sapat na mapagkukunan upang suportahan ito, kung gayon ang paggalugad ng universo ay maaaring ganap na mabuksan. Nagsimula ring dumating ang balita mula sa Tang Sect, at mayroong impormasyon tungkol sa walang hanggang langit, mabilis na nagtitipon. Ang Eternal Heaven Depository ay ang pinakamataas na sikreto ng Federation na imposibleng malaman. Sa makatuwid, tulad ng orihinal na inaasahan ni Tang Wulan, kung gusto niyang nakawin ang nakapirming nakamount na soul-guided shell na ito sa antas ng pagpatay sa Diyos, maaari niya lamang itong simulan sa kalsada. Gaya ng inaasahan, ang dalawang matinding dauluo ng Tang Sect ay naabisuhan na, at inimbitahan ng Federation si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect, at ang dalawang matinding dauluo na lumahok sa pulong. Natural, hindi makakapunta si Tang Wulan. Gusto niyang pangunahan ang pangkalahatang sitwasyon dito, at ang dalawang extreme dauluo, walang awa at madamdamin, ay pumunta na sa Mingdo. Mayroon ding balita na ang North Sea Fleet ay nagsimula ng isang bagong round ng pagsasanay, at ang Poseidon Corps ay nagpapakilos, ngunit ang direksyon ng paglalakbay ay Mingdo. Ang balitang ito ay napakahalaga kay Tang Wulan. Malinaw na ipinapakita nito na, ang The Poseidon Legion ay marahil ang puwersang naghahatid ng mga artillery na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng Killing God. Ang Poseidon Legion ay nasa ilalim lamang ng jurisdiction ng Hanhai Daoluo Chen Xinji. Ang huling beses na lumabas ang Pangulo ay si Chen Xinji. Sa pagkakataong ito, tila ito ay walang pagbubukod. Ang Hanhai Daoluo na ito ay talagang numero 1 pinuno sa militar, ito man ay personal na lakas o para sa hukbo. Ang kontrol ay lahat kaya. Sa mga federal na hukbo, kung sasabihin mong pinakapili, ang hukbo ng Diyos ng dugo ang una. Gayunpaman, ang Blood God Legion ay dapat na nakalagay sa mga bundok na natatakpan ng nyebe sa kanluran, na nakagugulat sa Abyss Channel doon. Imposibleng madaling umalis. Kasabay nito, si Ruthless Daoluo Caudesi ay dating unang Diyos ng dugo sa Blood God Legion, at nagkaroon ng malalim na ugat na impluensya sa Blood God Legion. Ang Federation ay hindi rin malamang na magtiwala sa Blood God Legion sa usapin ng pagdadala ng Killing God level fixed soul-guided artillery shell. Sa makatuwid, tila ito ang pinaka-maaasahang ibigay ang kapangyarihan ng transportasyong ito sa Poseidon Legion. Ang Poseidon Legion ay makapangyarihan at nagtataglay ng pinakamataas na teknolohiya ng Federation, at kung si Chen Xinji ang namamahala, ito ay talagang solid. Upang nakawin ang mga artillery sa antas ng pagpatay ng Diyos, ito ay kasing hirap ng langit. Sa makatuwid, kahit na maaaring hulaan ni Tang Wulan mula sa iba't ibang impormasyon, wala pa rin siyang ideya kung saan magsisimula. Ngayon ang tanging magagawa niya ay maghintay at maghintay ng higit pang balita na darating. Ang sunod-sunod na pagsasanay araw-araw ay hindi lamang pamimiki, ngunit nagsisimula na rin kunin ang mga kakayahan na ibinigay sa kanila ng 7 matandang demonyo, at magsanay kasama ang iba pang 7 halimaw. Pavilion Master, isang tao mula sa Tang Sect ang narito, pumunta sa iyo. Magalang na sinabi ng maputlang kabataan kay Tang Wulan. Bilang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, mayroon na siyang katulong na ito na dalubhasa sa pagtulong sa sarili sa iba't ibang bagay. Pinili siya mula sa mga naunang disipulo sa loob ng korte. Siya ay may katamtamang lakas sa mga alagad sa loob ng korte, ngunit siya ay napakatalino. Nag-iisip ng mabuti. Ang pangalan ay Li Ning. Sige, punta ka sa reception room, malapit na ako. Pavilion Master, ang tao dito ay isang babae, at mukhang hindi siya nakakasama. Pinaalalahanan ni Li Ning si Tang Wulan. Hindi madaling pakisamahan. Naantig ang puso ni Tang Wulan, siya rin ang Tang Sect Master at the same time. Ang mga tao mula sa Tang Sect ay dumating upang hanapin ang kanilang sarili ngunit tila hindi sila nagkakasundo sa isa't isa. Baka kung sino ang nandito. Ngunit paano ito babae? Pumunta ka, tingnan mo. Si Tang Wulan na pinamunuan ni Li Ning sa reception room. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng bintana na nakatingin sa labas, at nasa likod ang mga kamay. Sa paghusga mula sa likod, ang isang ito ay mukhang kakaiba. Nakasuot siya ng isang napaka-ordinaryong uniforme, isang itim na palda sa ibabaw ng mga tuhod, at isang maliit na itim na damit sa kanyang itaas na katawan. Siya ay simple at maayos, at ang puting kamiseta ay makikita mula sa neckline. Ang mahabang itim na buhok ay pinagsama sa isang bond sa ulo, at isang kahoy na hairpin ang dumaan sa bundle. Ngunit ang kakaiba sa babaeng ito ay iba ang curve ng kanyang katawan sa karamihan ng mga babae. Sobrang nipis ng bewang niya pero ang punto ay exaggerated talaga ang balakang niya. Ang mga ito ay bilog at tuwid, at maaari pang ilarawan bilang taba. Sa isang pares ng malalaking mahabang binti, ito ay walang alinlangan na kasing kahulugan ng sexy. Bukod dito, dahil ang kanyang hip curve ay medyo pinalaki, madaling mahulog sa posisyon na ito sa unang tingin. Huwag kang tumitig sa aking puwet. Tila narinig ng babae ang mga yabag, at saka tumalikod. Ang kanyang hitsura ay hindi masyadong maganda. Sa bagay na ito, siya at si Guyana ay hindi magkapareho ng antas, ngunit ang kanyang mga mata ay malaki, ang kanyang balat ay isang malusog na kulay ng trigo, at ang kanyang mukha ay bahagyang pekasin. Ang buong tao ay puno. Ang wild. Pero may suot din siyang pares ng black rimmed na salamin, at the same time wild, may lasa rin itong professional na babae.
Nang marinig ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan na mapahiya, dahil ngayon lang niya ito napanood, ngunit sa katunayan, hanggat ito ay isang normal na tao, mahirap iwasang makita ang bahaging iyon sa unang tingin. Hello, ito si Tang Wulan. Ikaw ba ang bagong sect master? Lumapit ang babae at walang hiya siyang tinignan ng taas-baba. Sa panlabas, malamang na 25 o 6 na taong gulang siya, ngunit kung tutuusin mula sa kanyang hininga at mga mata, ang kanyang aktwal na edad ay dapat na medyo mas matanda kaysa sa kanyang hitsura. Si Tang Wulan at naghihintay para sa cultivation base, malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya at dugo ng babaeng ito ay napakalakas, na higit pa sa mga ordinaryong tao, ngunit ang kakaiba ay walang pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan. Ang mental na kapangyarihan ni Tang Wulan ay nasa antas ng concretization ng pag-iisip, at halos imposibleng itago ang kanyang espiritual na paglilinang ng kapangyarihan mula sa kanya. Sa madaling salita, ordinaryong tao lang siguro ang babaeng nasa harapan ko. Hindi pa ako nagpapakonsulta, ikaw ba? Mahinahong tanong ni Tang Wulan. Ang babae ay mahinang nagsabi, ang pangalan ko ay Ling Zikhen, maaari mo akong tawaging Direktor Ling. Ako ay mula sa Tangmen Soul Guiding Artillery at Shell Research Center. Oo naman, isang malinaw na kulay ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan. Kumusta Direktor Ling, maligayang pagdating sa Shrek. Inabot siya ni Tang Wulan. Hindi itinaas ni Ling Zikhen ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang mga mata ni Tang Wulan, kalahating ulo na mas matangkad kaysa sa kanyang sarili, at nagsabi, walang dahilan kung bakit ako na-assign dito. Ako ay labis na hindi nasisiyahan. Bagamat ikaw ang master ng Tang Sect, alam mo ba kung gaano kahalaga ang pananaliksik na ginagawa ko ngayon? Ang pagkagambala sa pananaliksik ay nangangahulugan ng pagkagambala sa ating pag-iisip. Kung gusto mo nang mag-isip ng matagal na panahon, hindi mo na naisip ang iyong pag-iisip. Na isinagawa ng higit sa 110 mga siyentipiko sa loob ng 3 buong taon bilang direktor ng sentro at punong siyentipiko, ang aking pag-alis ay lubos na makakaapekto sa pag-unlad ng pananaliksik. Agresibo talaga ang ugali na ito. Gayunpaman, para sa isang nakangiting mukha lang talaga ang makakasama ni Tang Wulan. Kabilang sa iba pang mga bagay, ang kanyang mahabang listahan ng mga titulo, lalo na ang punong siyentipiko, ay nagpaunawa kay Tang Wulan na ang babaeng nasa harapan niya na may matinding pagkahumaling sa mga lalaki ay ang Tang Sect na hindi bababa sa nagse-set up ng Soul Guide. Ang pinakamalakas na siyentipiko sa panig ng Cannonball, ang ganitong uri ng talento, pabayaan ang sarili, natatakot ako na kahit ang dalawang extreme Daoluo ay makayanan lamang ito. Sino ang maaaring gumawa ng mga tao na may kakayahan? I'm very sorry, Director Ling, hindi ko talaga alam na nagsasaliksik ka, dahil may napakahalagang bagay na nangangailangan ng iyong tulong, kaya kinuha ko ang kalayaan na imbitahan ka. Inilagay ni Tang Wulan ang kanyang poster ng napakababa. Kinurot ni Ling Zikhen ang kanyang mga labi, hindi ko talaga alam kung anong klaseng hangin sa ilalim ng 2 korona ang nagpalabas sa iyo ng isang sect master. Wala man lang dugo, ano ang masasabi mo na isa kang lalaking mukhang napakabait? Isa kang kapatid. Agad na hinayla ni Tang Wulan ang 3 itim na linya sa kanyang noo. Masama ang loob mo, bakit may personal attack? Medyo may lason ang bibig na ito. Sige, mag-usap tayo dali, may gagawin ako. Pagkatapos nito, kailangan kong bumalik kaagad. Bibigyan kita ng kalahating araw, hindi 3 oras. Sa tingin ko ay wala kang mas matagal para makayanan ko. Solusyonan na ang problema. Ang pagsasalita ni Ling Zikhen ay napakabilis, tulad ng maliliit na bola ng kanyan. Sinabi ni Tang Wulan, Direktor Ling, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi malulutas sa loob ng 3 oras o kalahating araw. Dahil sa prinsipyo ng pagiging confidential, hindi ko malinaw na sinabi sa iyo kung ano ang dahilan bago ka dumating. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ng personal. Ikaw. Hindi mo na kailangang malaman ang tiyak na dahilan, ngunit sa susunod, magsasagawa kami ng isang lihim na operasyon, at ang operasyong ito ay dapat na may kooperasyon kayo. Habang nagsasalita, winagiway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at ang liwanag sa paligid ay biglang na-distort at binalot sila. Sa loob ng antas na ito ng espiritual na hadlang, kahit si Extreme Daoluo ay hindi marinig ang kanilang pag-uusap. Siyempre, hindi gagana ang anumang advanced na kagamitan. Mag-usap tayo. Si Ling Zikhen ay tila hindi interesado sa mga pagbabago sa paligid niya, halatang hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Sinabi ni Tang Wulan, aming nakawin ang walang hanggang kaharian. Nagsasaliksik ka sa mga nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Sinabi lang niya ito, biglang sumugod si Ling Zikhen sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang 2 kamay, at hinayla siya ng malakas, ngunit paanong mahihila ng kanyang lakas si Tang Wulan, narinig lang ang tela na, siret, biglang bumukas si Tang Wulan sa harap ng kamiseta, na nagpapakita ng solidong kalamnan sa dibdib sa loob. Ngunit para sa mga ito, hindi sinasadya ni Ling Zikhen na pahalagahan ito, at tumingin kay Tang Wulan na may isang pares ng magagandang mata, ano ang sinabi mo? Sabihin mo itong muli. Si Tang Wulan ay nagulat din sa kanya. Halos hindi niya namamali na sampilan siya sa biglaang pagtakbo nito sa harapan niya.
Sa kabutihang palad, mabilis ang kanyang reaksyon at tumigil siya sa kanyang mga aksyon sa unang pagkakataon, kung hindi ay mapapawi na si Director Ling ngayon. Ang ibig kong sabihin, magnanakaw tayo sa Eternal Kingdom. Mukhang alam mo na, sabi ni Tang Wulan. Alam ko, syempre alam ko. Ang emosyon ni Ling Zichen ay biglang naging labis na nasa sabik, mahusay, may isang taong handang gawin ito. Kung mayroon akong kakayahan, matagal ko nang gustong bawiin ito. Nakahanap ka ng tamang tao dahil walang mas pamilyar sa walang hanggang langit kaysa sa akin. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, kaya, ang bagay na ito ay tila hindi nagagawa sa loob ng 3 oras o kalahating araw, Direktor Ling, tingnan mo. Sinabi ni Ling Zichen nang walang pag-aalinlangan, kahit na madawiin mo ako ngayon, hindi ako aalis. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, sinundot ang kalamnan ng dibdib ni Tang Wulan, at sinabing, ngayon sa tingin ko mukha kang lalaki. Lalaki. For more videos, please like, share and subscribe.